Biyenan na kulasisi ng manugang, isang nakakagimbal na lihim na itinago sa loob ng 70 araw. Sa Pampanga, kung saan tila bawat kalsada ay may pamilyar na pangalan, may isang tahimik na 3 palapag na bahay na puti ang pintura, nakatago sa isang maliit na kanto. Mula sa labas, walang sinuman ang mag-aakala na ang lugar na iyon ay naging sentro ng isang nakakakilabot na trahedya ng pamilya, isang pagyanig na nagpanginig sa buong komunidad. Ito ang uri ng kwento na ibinubulong lamang sa dilim ng gabi. At ang sentro ng trahedyang ito, sa kabalintunaan, ay ang manugang na si Isabel, ang babaeng minsang pinuri ng buong kapitbahayan bilang isang tunay na hiyas, mabait, maganda, at may dangal. Nakapangasawa ng isang mahusay na inhinyero, lahat ay nagsabing napakaswerte niya sa buhay. Si Isabel ay 25 taong gulang pa lang, wala pang 1 taon sa bahay ng kanyang biyenan, taglay ang isang mahinahong ganda, isang maamong mukha, at isang boses na laging malinaw at banayad, tulad ng hamog sa umaga sa tuktok ng bundok Arayat. Ang kanyang asawa, si Jose, isang construction engineer, ay madalas nawala dahil sa trabaho. Pagkatapos ng kanilang romantikong kasal, nagpasya silang manirahan sa bahay ng mga magulang ni Jose para maalagaan sila. Ngunit isang malagim na pangyayari ang naganap, maagang pumanaw ang biyena ni Isabel, kaya't sa malaking bahay, naiwan na lamang siya at si Ginoong Reyes, ang kanyang biyenan. Si Reyes ay isang lalaking malapit na sa 60, may mga puti na ang buhok, matangkad at payat, matipid magsalita at kilala sa kanyang bakal na higpit. Dati siyang vice principal sa isang kilalang high school sa probinsya, ngunit maagang nagretiro matapos ang pagpanaw ng kanyang asawa at namuhay ng mag-isa. Sa mata ng mga kapitbahay, si Reyes ay isang matigas at prangkang tao, tuwid pa sa ruler na dati niyang hawak sa paaralan. At sa mata ni Isabel noong una, siya ay isang biyenang mahirap lapitan, ngunit sa loob ay may nakatagong kabaitan. Hanggang isang araw, nakatanggap si Jose ng isang biglaang utos, isang 3 buwang trabaho sa malayong isla ng Palawan. 3 buwan, si Isabel at ang kanyang biyenan lamang ang magkasama sa isang bubong. Ang 3 buwang iyon ay nagsimula sa isang hapunan na puno ng katahimikan, ilang nagkasalubong na tingin, isang bahagyang pagdampi ng braso, habang sabay na kumukuha ng mangkok. Walang sinuman ang makakaisip na ang isang manugang tulad ni Isabel, na minsang yumukod ng may paggalang sa altar ng mga ninuno sa araw ng kanyang kasal, ay mahuhulog sa isang relasyon na sa pangalan pa lang ay nakakapangiwi na sa pandidiri ng mga tao, ang pakikiapid sa sarili niyang biyenan. Ito ang uri ng kwento na kahit isang pasaring na status sa social media ay sapat na para sunugin ang karangalan ng isang buong angkan. Ang kwento na nang lumabas ang katotohanan, may isang nakapagsabi, mas gugustuhin ko pang itapon ang lahat ng aking karangalan, kaysa isipin ang eksena nilang dalawa sa bahay na iyon. Ang nakakagimbal na lihim na iyon ay nabaon sa loob ng 70 araw, at sumabog lamang pagkatapos ng isang tawag sa telepono sa hating gabi, isang video na wala pang 1 minuto, at isang pangungusap mula sa asawa na naging usap-usapan sa buong bayan ng Santa Rita sa loob ng maraming buwan. Hindi ko na alam kung tatawagin ba kitang asawa ko o madrasta ko. Ang kwentong ito, kung babasahin mo lang ang pamagat, ay maaaring magpaalab ng iyong galit. Ngunit kung mayroon kang sapat na tapang para magpatuloy, matutuklasan mo na sa likod ng bawat kasalanan ay isang nakaraang puno ng lamat. Sa likod ng bawat maling desisyon ay isang malalim na bangin na hindi lahat ng nahuhulog ay nakakaahon ng buo. Nang araw na umalis si Jose, may dalang maleta, bumuhos ang ambon sa kalangitan ng Pampanga, na parabang nagpipigil, na parabang ayaw may umalis. Nakatayo si Isabel sa ilalim ng silong, suot ang isang manipis na kulay kremang cardigan, ang buhok niyang mahaba ay nakalugay sa kanyang balikat, habang marahang kumakaway. Hindi siya umiyak, umiti lamang siya ng buong hinahon tulad ng dati kapag hinahatid ang asawa. Ngunit walang nakakaalam, sa likod ng ngiting iyon ay isang katahimikang nakakabingi. Wala pang 10 minuto mula nang umalis si Jose, lumabas si Reyes mula sa kanyang silid, tuwid ang likod, hawak ang isang payong na gawa sa kahoy na kupas na sa paglipas ng panahon. Tumingin siya sa labas, ang boses niya ay hindi nakatutok sa dalaga, umaambon na, pumasok ka na sa loob, baka magkasakit ka. Ang boses niya ay walang emosyon. Tumango si Isabel, tahimik na pumasok sa loob, ang puso niya ay kasabay na tumahimik. Sa 3 palapag na bahay na yon, mula sa sandaling ito, 2 tao na lang ang natitira, isang lalaking may karanasan, malungkot, at mailat sa emosyon, at isang batang babae na uhaw sa pagmamahal ngunit laging kailangang magtago. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan ng pagsasama, sabay silang kumain.
Dati, kapag nandoon si Jose, lahat ng atensyon ay nasa kanya. Ngunit ngayon, 2 mangkok lang ng kanin, 2 taong magkaharap, at isang telebisyon na paulit-ulit na nagpapalabas ng nakakabagot na balita. Hindi ka ba pumasok sa trabaho ngayon? Tanong ni Reyes, ang matay hindi inaalis sa screen. Opo, nag-leave po ako ng ilang araw. Ngayong malayo si Jose, ayusin ko po muna ang ilang bagay sa bahay, sagot ni Isabel, ang boses ay sinliit ng hininga. Tumango lang ang matanda at muling bumalot ang nakakatakot na katahimikan. Sa labas, ang tunog ng ulan sa yero sa likod bahay ay parang mabagal at malungkot na tibok ng puso ng kung sino. Natapos ang hapunan sa loob lang ng 15 minuto. Nagligpit si Isabel, naghugas ng pinggan at bumalik sa kanyang silid. Umakyat si Reyes sa ikatlong palapag para magbasa, isang ugali na niya mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Ngunit ng gabing iyon, hindi niya kayang tapusin kahit 2 pahina. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang imahe ni Isabel na nakatayo sa silong kaninang hapon, ang medyo basang buhok, ang maputing leeg, ang payat na likod. Ang tingin niya kay Jose noon ay puno ng pagmamahal at kapayapaan, iba sa tingin na ibinibigay niya sa kanya, na laging may halong hiya at distansya. Umiling siya, isinara ang libro, at sinabi sa sarili, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Asawa siya ni Jose. Ngunit may mga isipan na kapag dumaan na sa isip, parang apoy na kumapit sa tuyong dayami, tahimik na nag-aalab at napakahirap apulahin. Si Isabel naman, nang gabing iyon, nakahiga siyang nakatalikod sa pader. Nilalamig siya, hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang matinding kawalan ng isang babae sa isang bahay na may lalaki, ngunit hindi niya ito asawa. Ang sipol ng hangin sa siwang ng bintana, ang tiktak ng orasan, at ang maliit na tibok ng puso ni Isabel ay tila nagbabadya ng isang bagay na nagsisimula. Isang bagay na mali. 3 araw matapos umalis si Jose, nagsimulang gumising ng mas tanghali si Isabel. Hindi na siya nag-aabalang mag-makeup pero mas matagal na siyang tumatayo sa harap ng salamin. Ang kanyang mukha na walang kolorete ay tila kakaiba, parang isang taong nakatulog sa sarili niyang buhay. Dahan-dahang ibinaba ni Isabel ang kanyang pantulog, walang ingat, saka lumabas na may hawak na baso ng tubig. Pagbaba niya ng hagdan, nakaupo na si Reyes sa sala. Nakasuot siya ng puting polo, detelang pantalon, at ang pinakaitaas na buttons ay bukas, na nagpapakita ng kanyang payat, ngunit matipunong balagat. Bahagyang nagulat si Isabel, hindi niya maintindihan kung bakit ang kanyang mga mata ay hindi tumigil sa mukha ng matanda, bagkus ay mabilis na dumaan sa leeg, sa braso na may bahagyang litaw na mga ugat. Isang tingin na napakababae. Ang tanghali mo naman magising, tanong ni Reyes, hindi inaalis ang tingin sa libro. Opo, nakalive po ako. Mukhang ulan yata, sagot niya, nakatingin sa kisem para umiwas. Walang nagsalita. Maya-maya, nang tumayo ang matanda para kumuha ng tubig, aksidenteng natabig ng kanyang baso ang baso ni Isabel sa mesa, na lumikha ng isang mahinang click. Hindi malakas ang tunog pero sapat na para pareho silang mapalingon sa isa't isa. At sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, diretsong tumingin si Reyes sa mga mata ni Isabel, isang malalim na tingin, hindi na bilang isang biyenan. Isang iglap lang, pero ang tingin na yon ay nagparamdam kay Isabel na para siyang hubad. Huminga siya ng marahan at tumalikod. Akyat na po ako, sabi niya at mabilis na umakyat ng hagdan, ang puso niya ay kumakabog na parang nahuli sa isang kahiyahiyang gawain. Nagsara ang pinto ng silid, ngunit hindi pa rin bumabalik sa normal ang kanyang paghinga. Sumandal siya sa pinto, ang kamay ay mahigpit na nakahawak sa dibdib. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa takot. Takot sa sarili niya. Nang gabing iyon, umulan nga. Isang malakas na buhos na may kasamang kidlat at kulob na tila gustong pumunit sa kalangitan ng Pampanga. Nawalan ng kuryente ang buong lugar. Tanging dilim, tunog ng ulan, at mga naliligaw na tibok ng puso ang natira. Nakaupo si Isabel sa kama, nanginginig. Takot siya sa kulob mula pagkabata, alam ito ni Jose, pero hindi ni Reyes. Ngunit, parang isang reflex, dahan-dahang binuksan ni Isabel ang pinto at bumaba. Kumatok siya ng marahan sa pinto ng silid ni Reyes. Walang sumasagot. Tay, gising pa po kayo. Walang kibo. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto, tila takot na may mabasag na marupok. Madilim ang silid, bahagyang bukas ang bintana. Nakasandal si Reyes sa headboard ng kama, nakapikit pero hindi patulog. Nang marinig ang pinto, iminulat niya ang kanyang mga mata.
Anong ginagawa mo rito? Ang lakas po ng kulog, natatakot po ako. Isang dahilan na kapwa nila alam. Pumasok ka, sabi niya. Umupo siya sa gilid ng kama, pinapanatili ang isang ligtas na distansya. Ngunit hindi nagtagal, muling kumidlat ng malakas. Bigla, sumandal siya sa balikat ng matanda. Ang kamay niya ay marahang kumapit sa damit nito, na para bang naghahanap ng masisilungan. Natigilan si Reyes ng ilang segundo, saka marahang hinawakan ang kamay ni Isabel at inilagay sa balikat niya. Ang paghawak na ito ay hindi tulad ng sa isang ama. Sa sandaling iyon, alam nilang pareho na ang hangganan ng moralidad ay nayayanig hanggang sa kaibuturan. Hindi inalis ni Isabel ang kanyang kamay at hindi rin binitawan ni Reyes. Sa labas, malakas pa rin ang ulan. Sa loob ng silid, 2 taong walang imik, ngunit ang buong mundo ay tila kumakampi sa kasalanang unti-unting nabubuo. Pagkatapos ng gabing iyon ng bagyo, walang sinuman sa bahay ang bumanggit sa pagpunta ni Isabel sa silid ni Reyes. Hindi siya nangahas at ayaw din ng matanda. Ngunit mula sa sandaling sumandal ang balikat niya sa balikat nito, mula sa pagdampi ng kamay nito sa kanyang likod, lahat ay tuluyan ng nagbago. Kinabukasan, maagang gumising si Reyes gaya ng dati. Nagtimpla siya ng tsaa, ngunit 2 tasa ang inilagay niya sa halip na isa. Bumaba si Isabel ng hagdan, nakalugay ang mahabang buhok, suot ang isang simpleng shirt. Ngunit ang tingin ni Reyes ngayon ay hindi na isang simpleng sulyap lang. Mas matagal, mas mabigat, at mas totoo. Gising na, kain ka na ng almusal. Nagluto ako ng lugaw. Sabi niya, habang nagsasalin pa rin ang tsaa, ang boses ay magaan na para bang walang nangyari kagabi. Opo, sagot ni Isabel, bahagyang nakakagat ang labi, sinusubukang manatiling kalmado. Tahimik ang almusal, ngunit malinaw na nag-iba ang hangin. Hindi niya magawang tumingin ng matagal sa matanda habang si Reyes naman ay palihim siyang tinitingnan na parang isang lalaking pinagmamasdan ang isang babae. Sa unang pagkakataon sa kanyang 25 taon, sa unang pagkakataon bilang isang manugang, naramdaman ni Isabel na tinitingnan siya bilang isang tunay na babae, hindi bilang asawa ng anak nito. Dapat siyang mandiri. Alam niya iyon. Ngunit sa halip nalilito siya. Umakyat siya sa itaas, ngunit pagdating sa huling baitang, huminto siya at lumingon. Nakaupo pa rin si Reyes sa mesa, ang mga matay nakasunod sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata sa pangalawang pagkakataon, at sa pagkakataong ito, walang umiwas. Tanghali, tirik ang araw. Nagsasampay si Isabel ng mga damit sa likod bahay. Nakatayo siya sa isang bangkong kahoy, inaabot ang sampayan, kaya't bahagyang bumaba ang kanyang damit pambahay, na naglantad sa isang balikat niyang maputi. Hindi niya sinasadya, pero hindi rin niya ito tinakpan tulad ng dati. Mula sa bahagyang bukas na bintana sa ikatlong palapag, nakatayo si Reyes sa likod ng kurtina, nakatingin sa ibaba. Nakita niya ang lahat. Bawat kurba ng katawan ni Isabel, bawat pagyuko, bawat butil ng pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Dapat siyang tumalikod, dapat niyang isara ang bintana. Pero hindi. Nanatili siyang nakatayo doon, nakatingin na parang isang gutom na matagal nang hindi nakakakita ng sariwang karne. At pagkatapos, nagsimula siyang managinip. Nang gabing iyon, napanaginipan ni Reyes na pumasok si Isabel sa kanyang silid, magaan na parang usok, at dahan-dahang hinubad ang bawat saplot sa katawan, na para bang iyon ang pinakanatural na bagay. Nang magising siya, basang-basa siya ng pawis. Ngunit ang mas nagpakilabot sa kanya, ay hindi siya nakaramdam ng pagkakasala. Si Isabel naman, mula noon, nagsimula ng mas madalas magsuot ng bestida sa bahay. Hindi siya naglalagay ng lipstick, pero nag-spray siya ng bahagyang pabango, sapat lang para maamoy ng sinumang dadaan. Hindi siya palasalita, ngunit sa tuwing dadaan siya sa harap ng matanda, nag-iwan siya ng isang amoy na nananatili. Isang beses, nakaupo siya sa sahig ng kusina para magpunas, ang bestida niya'y may maliit na hiwa sa likod na naglantad sa halos buong hita niyang maputi. Dumaan si Reyes, at hindi sinasadyang napatigil ng isang segundo. Ang isang segundong iyon ay sapat na para dumulas ang kanyang mga mata sa lugar na hindi dapat tingnan. At si Isabel, alam niya. Alam na alam niya. Hindi siya tumayo, hindi rin nagmadaling magtakip. Tahimik lang siya at hinayaan siyang tumingin. Gabi pagkatapos ng hapunan, pareho silang nakaupo sa sala. Nagbabalita pa rin ang AC, pero walang nanonood. Hawak ni Isabel ang kanyang telepono, nagkukunwaring nag-scroll habang nakatukod ang baba. Si
Reyes naman ay nasa kabilang upuan, hawak ang tasa ng tsaa, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kwelyo ng damit ni Isabel, kung saan isang butons ang maling pagkakabutons. Ang katahimikan ay tumagal ng sapat para marinig ang paglipad ng lamok. At pagkatapos, tumingala si Isabel, at diretsong tumingin sa mga mata ng matanda. Walang salita, isang tingin lang. Ngunit iyon ay tingin ng isang babaeng alam na alam ang kanyang ginagawa. Marahang humigpit ang hawak ni Reyes sa tasa. Sa unang pagkakataon sa halos 10 taon ng pagiging biyudo, naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. At ito rin ang unang pagkakataon na hindi na niya nakita si Isabel bilang isang manugang, kundi bilang isang babaeng marunong mangakit at aktibong kumikilos. Makulimlim ang langit, ang bahay ay tila nilalamon ang lahat ng liwanag, tanging ang malabong dilaw na ilaw ang tumatama sa mga pader na may bakas ng panahon. Nagpasya si Isabel na magluto ng adobong itlog, ang pagkaing nabanggit ni Reyes na paborito niya noong nabubuhay pa ang ina ni Jose. Mula umaga, abala siya, dahan-dahan, metikuloso, hindi dahil marami siyang oras, kundi dahil gusto niyang mapansin ni Reyes, gusto niyang ang lalaking iyon, kahit biyanan niya, ay hindi maalis ang tingin sa kanya. Nang ilapag ni Isabel ang kaldero ng adobo sa mesa, ang mabangong amoy ay kumalat na maging siya ay nakaramdam ng gutom. Bumaba si Reyes, may hawak na dyaryo. Ang kanyang mga mata ay tumama sa usok na umaangat mula sa kaldero, at pagkatapos ay huminto sa nag-aabang na tingin ni Isabel. Itong ulam na to, nag-atubili siya. Naalala ko po kasing nabanggit nyo na gusto nyo kaya sinubukan kong lutuin. Kung hindi po masarap, sabihin nyo lang po, ngumiti si Isabel. Hindi siya nagsalita, hinila lang ang upuan at kumuha ng unang subo. Dahan-dahan siyang umuya sa kamarahang tumango. Ang lasa, parang luto ng asawa ko dati. Isang maikling pangungusap, ngunit sapat na para mangilid ang luha sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita ni Isabel na mahina ang lalaking iyon. At gusto niyang hawakan ang kahinaang iyon. Tahimik na lumipas ang hapunan. Habang nagliligpit si Isabel, hawak ang mainit na mangkok ng sabaw, nadulas siya sa isang maliit na basa sa sahig. Tumagilid ang mangkok, muntik nang matapon sa kanya. Ngunit isang braso ang mabilis na humila sa kanya. Si Reyes. Nagdikit ang kanilang mga katawan, napakalapit. Mahigpit ang hawak ng kanyang kamay sa bewang ni Isabel, ang kanilang mga matay nagtama. Mag-ingat ka nga. Marahan siyang sumigaw, ngunit hindi maitago ang panginginig sa kanyang boses. Opo, pasensya na po, sabi niya nang hindi umaatras. Hindi pa rin binibitawan ng lalaki ang kanyang bewang. Nagwala ang puso ni Isabel. Tumingin siya sa kamay nitong nakalagay sa kanyang bewang, saka dahan-dahang tumingala. Malakas pa po pala kayo, sa higpit ng hawak nyo, hindi po talaga ako matutumba, sabi niya, kalahating biro, kalahating totoo. Tila natauhan si Reyes, mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, tumalikod at mabilis na naglakad pabalik sa kanyang silid, walang sinabing kahit ano. Nang gabing iyon, nakaupo si Isabel sa kanyang silid, ngunit ang isip niya ay nasa iba. Humiga siya sa kama, nakatingin sa kisame, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. May isang bagay sa loob niya ang bumabangon, isang pakiramdam na hindi kailanman naibigay ni Jose. Hindi siya ang unang kumilos para magtaksil, ngunit ngayon, ayaw na niyang huminto. Gusto niyang malaman kung hahakbang pa siya ng isa pa, paano magre-react si Reyes. Kinabukasan, isinuot ni Isabel ang isang puting polo na hiniram niya mula sa aparador ni Jose, isang damit na lampas sa kanyang hita ang haba. Hindi siya nagsusuot ng pantalon, sapat lang para takpan ang dapat takpan. Dinala niya ang isang tray ng kape sa ikatlong palapag, kung saan madalas magbasa si Reyes tuwing linggo ng umaga. Tay, kape po para magising kayo, sabi niya, inilapag ang tray. Tumingala si Reyes. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa katawan ni Isabel, dahan-dahan, saka umiwas. Mula ngayon, huwag ka nang magsuot ng ganyan sa bahay. Hindi lahat ng lalaki ay bulag, sabi niya, may bahagyang diin sa boses. Marahang umiti si Isabel ngunit hindi sumagot. Inilagay niya ang kanyang kamay sa mesa, sinadyang idampi ang kanyang daliri sa daliri ng matanda. Isang mabilis na pagdampi, ngunit sapat na para maghatid ng kuryente. Hinila ni Reyes ang kanyang kamay, bahagyang nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Tumayo si Isabel at pabulong na sinabi, baba na po ako. Ang kape, kapag tumagal, pumapait, saka tumalikod. Nagsara ang pinto, sa likod nito, nanatiling hindi gumagalaw si Reyes, nanginginig ang mga kamay, hindi pa naangat ang tasa ng kape.
Dahil alam niya, kung isang araw ay hindi hihinto si Isabel, hindi na rin niya ito kayang pigilan. Ang puting bahay sa Pampanga ay nagsimulang maging kakaibang tahimik. Lahat ng tunog ay humina, na para bang iniiwasan ang isang bagay na lumalaki araw-araw. Ang pagnanasang nakatago, ngunit walang tigil na humihingal sa puso ng dalawang taong nakatira sa isang bubong, ngunit hindi na ginagampanan ang kanilang mga tamang papel. Hindi na nalilito si Isabel. Alam na alam niya kung saan humihinto ang mga mata ni Reyes sa tuwing siya'y dadaan. Napapansin niya ang pagtigil ng hininga nito sa tuwing aksidente siyang yumuyuko malapit sa kanya. At siya, gusto niya yon. Isang hapon, naputol ang kuryente ng ilang oras para sa maintenance. Ang malabong sikat ng araw ay pumasok sa bintana, binabalot ang sala ng isang malabong dilaw na kulay. Nakaupo si Reyes na nagbabasa gaya ng dati, habang si Isabel, sa halip na pumasok sa kanyang silid, ay umupo sa tapat na upuan at kinuha ang lumang album ng pamilya. Ang ganda po pala ni Mama Jose noon, no tay, simula niya, ang mga matay nakadikit pa rin sa itim at puting larawan ng kasal. Maganda. Mabait din, pero matigas ang ulo, sabi niya, bumaba ang tono. Mahal na mahal niyo po siya, no? Isang tanong na hindi angkop sa kanilang relasyon, ngunit hindi tinutulan. Sobra. Pero nung nawala siya, hindi na ako nangahas magmahal ulit. Marahang umiti si Isabel, ngunit isang ngiti na may kulay ng hamon. Sa tingin ko po, ang isang taong minsan nang nagmahal, ay hindi talaga tuluyang makakalimot kung paano magmahal. Tumingala si Reyes, diretsong tumingin kay Isabel. Sa unang pagkakataon, ang tingin na yon ay walang depensa, walang pag-iwas, walang pagkalito. Ibinaba niya ang album sa mesa at lumapit sa matanda. Napakalapit na isang bahagyang pagtagilid lang ay magdidikit na ang kanilang mga mukha. Anong ginagawa mo? Naging paos ang boses niya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakalagay sa kanyang hita na para bang itinatali ang sarili. Ano po sa tingin niyo ang ginagawa ko? Hindi hinintay ni Isabel ang sagot. Itinagilid niya ang kanyang mukha, idinikit ang kanyang pisngi sa pisngi ng matanda, isang marahang hininga ang dumaan sa leeg nito. Hindi siya humalik, ngunit napakalapit na halos dumaplis ang kanyang mga labi sa balat nito. At nang hindi umurong si Reyes, at hindi rin siya itinulak, alam ni Isabel na hindi na ito lumalaban. Tumayo siya ng tuwid, mabilis na umakyat sa kanyang silid, walang sinabi, hindi lumingon. Ngunit bawat hakbang niya ay isang nakakabaliw na tibok sa dibdib ni Reyes. Nang gabing iyon, umulan ng ambon. Bumaba si Isabel sa kusina para magtimpla ng tsaa, may hawak na mainit na tasa, at tahimik na umakyat sa silid ni Reyes. Hindi kumatok, marahan niyang itinulak ang pinto, hindi ito nakalock. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas, hawak ang isang librong hindi pa tapos basahin. Ang malabong ilaw ng lampara ay nagbigay sa kanyang mukha ng hitsurang puno ng pag-aalala at pagkaligaw. Nagdala po ako ng tsaa para sa inyo. Inilagay niya ang tasa sa mesa, ang boses ay sinlambot ng hangin. Salamat. Diyan mo na lang. Hindi siya tumingin sa dalaga. Inumin niyo na po. Maganda sa tulog ang mainit na tsaa. Lumapit pa si Isabel. Nanatiling tahimik ang matanda, ngunit nanigas ang kanyang mga balikat, bawat hibla ng kalamnan ay tila nanginginig. Ipinatong ni Isabel ang kanyang kamay sa balikat nito, marahang pinisil, isang pisil na sapat para maghatid ng init. At pagkatapos, lumingon ito, ang mga matay hinahanap ang hindi dapat hanapin. Tiningnan siya ni Isabel, hindi kumukurap, walang sinasabi. Sa sandaling iyon, wala nang manugang, wala nang biyenan. Tanging isang babaeng uhaw sa haplos at isang lalaking wala nang sapat na katinuan para umatras. Ang unang halik ay hindi marahas, hindi pilit, ngunit isang halik na nagtaksil sa lahat. Nagtaksil sa kanyang anak, nagtaksil sa sumpang binitawan sa ilalim ng altar ng mga ninuno, at nagtaksil sa mismong moralidad na dating hadlang sa pagitan nila. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, walang sinabi si Isabel. Umatras siya ng isang hakbang at tumalikod. Habang si Reyes ay nanatiling hindi gumagalaw. Tinignan niya ang kanyang mga kamay na dating humawak ng tisa para turuan ang mga mag-aaral tungkol sa pagiging mabuting tao, ay ngayon lang yumakap sa likod ng kanyang manugang. Sa labas, unti-unting humina ang ulan. Sa loob ng bahay na yon, ang katahimikan ay naging marumi. At mula sa sandaling iyon, wala nang makakabalik pa. Pagkatapos ng gabing iyon, tanghali na gumising si Isabel. Ang ulo niya ay kumikirot na parang galing sa isang mahabang lagnat.
Pagmulat ng mga mata, ang sikat ng araw mula sa bintana ay tumama sa kanyang mukha, ngunit hindi ito mainit, bagkus ay matalim. Bumangon siya, hinila ang kumot, at tiningnan ang unan sa tabi niya, puting-puti, patag, at malamig. Walang nagbago. Ngunit ang mismong walang nagbago na iyon ang nagpatakot sa kanya. Dahil kagabi, tinaksil niya ang kanyang asawa, sa mismong ama nito. Tumayo si Isabel mula sa kama, tahimik na pumasok sa banyo. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Magulo ang buhok, maitim ang ilalim ng mata, at ang mga labi niya ay medyo mapula pa, isang malupit na paalala. Sinubukan niyang maghilamos, malakas na sinampal ng tubig ang kanyang mukha na para bang gustong hugasan ang dumi, hugasan ang pakiramdam ng balat kagabi. Ngunit hindi kayang burahin ng malamig na tubig ang alaala, at kahit anong kulay ng lipstick ang ilagay niya, ang mga labi niya ay lugar pa rin kung saan nag-iwan ng marka ang isang taong hindi dapat. Wala si Reyes sa bahay noong umagang iyon. Maagang-maaga siyang gumising, umalis na parang isang takas. Nakita ni Isabel na basa pa ang kanyang mga tsinelas, marahil ay umalis siya noong mahamog pa. Ang buong bahay ay tanging ang ugong ng ref at ang huni ng lamok ang maririnig. Walang almusal, walang pamilyar na pag-ubo, walang mga nagtatagpong tingin gaya ng dati, at walang sinumang nagsalita tungkol sa nangyari kagabi. Ngunit ang mismong katahimikan na iyon ang nagpatakot kay Isabel. Umupo siya sa sofa, niyakap ang unan, at tinitigan ang orasan. 8:10 ng umaga. Isang mensahe mula kay Jose ang lumitaw sa screen. Nandito na ako sa Cebu. Ingat kayo ni Papa dyan sa bahay. Napatalon si Isabel. Nakalimutan niyang may asawa pala siya. Ang taong iyon ay regular pa ring nagte-text sa kanya, nagtitiwala sa kanya, at tinatawag siyang mahal ng buong paglalambing. Ngunit si Isabel ay hindi na ang babaeng iniwan niya 6 na linggo na ang nakalipas. Binura niya ang mensahe, hindi sumagot. Dahil kung sasagot siya, natatakot siyang maiyak. Nang gabing iyon, bumalik si Reyes. Mukha siyang pagod, ang damit niya ay puno ng alikabok. Marahil ay pumunta siya sa sementeryo para magsindi ng kandila para sa kanyang asawa. May balak sabihin si Isabel, ngunit hindi niya maibuka ang bibig. Nakatayo lang siya sa kusina, naghihiwa ng gulay, pinakikinggan ang bawat yapak ng matanda sa likod niya. Hanggang sa huminto ito. Yung nangyari kagabi. Kalimutan na natin. Paos ang boses nito. Sa tingin niyo po ba kaya kong gawin yon? Lumingon si Isabel, namumula ang mga mata. Kailangan nating itigil. Mula ngayon, sa magkaibang palapag na tayo. Pero hinalikan niyo ako, niyakap niyo ako. Tiningnan niyo ako na parang babae, hindi manugang. At dahil mismo dyan, kaya kailangan kong itigil. Tumigas ang boses nito, ang tingin niya ay puno ng pagsisisi, ngunit nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Umatras si Isabel, sumandal sa kabinet ng kusina. Hindi siya umiyak, ngunit sa loob niya, isang bagyo ang namumuo. Nang gabing iyon, magkaibang palapag sila. Walang nagsalita, walang tumawag, walang text, walang tasa ng tsaa sa gabi, walang nagkasalubong na tingin. Ngunit pareho silang gising buong gabi. Nakahiga si Reyes, nakatalikod sa pader, ang dalawang kamay ay nasa dibdib na parabang itinatali ang sarili. Mabigat ang kanyang paghinga, ang alaala ng maliit na bewang sa kanyang mga kamay ay malinaw pa rin na parang 1 minuto lang ang nakalipas. Si Isabel naman ay nakaharap sa pinto, mahigpit ang yakap sa unan, nakatitig sa dilim. Naisip niya si Jose, naisip ang tingin ng kanyang biyenan, kung nabubuhay pa ito, naisip ang kanilang magiging anak na hindi pa nabubuo. At bigla, may ibinulong siyang napakaliit, siya lang ang nakarinig. Patawad. Ngunit hindi niya alam kung kanino siya humihingi ng tawad. Kay Jose. Kay Reyes. O sa sarili niya. Kinabukasan, muli walang umupo sa isang mesa, walang nagtanong kung ano ang gustong kainin. Bumalik ang bahay sa katahimikan, ngunit hindi na payapa. Dahil ang lumalaki ay hindi na damdamin kundi takot. Takot na, sa isa pang gabi, kung magkatinginan sila ulit, walang sinuman ang may sapat na lakas para huminto. Ang oras ay isang malupit na kasabwat. Hindi ito nagmamadali o bumabagal, sapat lang para ang lahat sa bahay na iyon ay tahimik na mag-alab na parang baga na natabunan ng manipis na abo. Habang tumatahimik, lalong nagiging mapanganib. Pagkatapos ng 2 gabing pagpapanatili ng distansya, nagsimulang iwasan ni Reyes si Isabel. Mas maaga siyang gumigising, mas mabilis kumain, at bumabalik sa silid bago mag-9 ng gabi.
Si Isabel naman, parang isang multo, tahimik na gumagalaw sa bahay, nagluluto, naglalaba, hindi nagsasalita, hindi ngumingiti. Ngunit hindi kayang magsinungaling ng kanilang mga mata. Sa tuwing magkakasalubong sila sa hagdan, umiiwas ang tingin ni Reyes. Habang si Isabel ay tahimik lang na nakatingin, walang paningisi, walang pagtatali, tila naghihintay lang. Naghihintay ng isang beses na hihinto siya, hihinto para harapin, hihinto para umamin, hihinto para aminin na minahal niya siya, isang pag-ibig na makasalanan at nakakasakal. Sa ikatlong gabi, umambon sa Pampanga. Umuwi si Isabel galing palengke. Nakasuot siya ng manipis na kapote, basang-basa nang pumasok sa bahay. Sa loob, nakaupo si Reyes na nagbabasa sa sala. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, tumingala siya. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming araw, matagal na nagtama ang kanilang mga mata. Diretsong pumasok si Isabel sa kusina, inilapag ang mga pinamili, at nanatiling nakatayo doon, nanginginig sa ginaw. Basang-basa ang kanyang buhok, ang tubig mula sa kanyang baba, ay tumutulo sa kanyang kwelyo. Tumayo si Reyes, pumasok, at ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Basang-basa ka, magpalit ka na kung ayaw mong magkasakit. Isang simpleng pangungusap, ngunit nanginginig ang boses niya. Ang kamay sa kanyang balikat, kahit sa manipis na tela, ay parang humahaplos sa isang pagnanasang matagal nang pinipigilan. Nilalamig ako, sabi ni Isabel, mahina ang boses, hindi lumilingon. Umakyat ka na at magpalit. Tay. Tingnan niyo po ako. Dahan-dahang iniharap ni Reyes si Isabel. Tumingala siya, ang mga mata ay nangingilid sa luha, maaaring dahil sa ulan, o maaaring luha talaga. Kung hindi kasalanan ang nangyari noong gabing iyon, bakit hanggang ngayon ay hindi mo ako kayang harapin? Dahil kung haharapin kita, natatakot akong gawin ang isang bagay na hindi na mababawi. Kung ganoon, natatakot ka pa ba? Katahimikan. Humakbang siya palapit. Ang distansya sa pagitan nila ngayon ay wala pang isang braso. Ako. Hindi na natatakot. Pagkasabi nito, ipinatong ni Isabel ang kamay sa dibdib ng matanda, kung saan hindi regular ang tibok ng puso. Ang kanyang mga labi ay marahang dumampi sa baba nito, parang isang paanyaya, parang isang huling pagsubok. At si Reyes, sa pagkakataong ito, ay hindi umatras. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa bewang ng dalaga, at inilapit ito. Ang pangalawang halik ay hindi na patago, hindi na nagtatanong, kundi ang pagsabog ng pagnanasa matapos ang maraming araw ng pagpipigil, matapos ang maraming gabing walang tulog na pinagbabawalan ang sariling magmahal. Ang sala ng gabing iyon ay walang tunog ng ulan, tanging ang mabilis na paghinga, ang pagkiskisa ng tela, ang tunog ng mga hangganang tinatapakan, ng isang gawain na hindi na matatakpan ng anumang dahilan. Hindi aksidente, hindi pagkakamali, kundi sinadya. Pagkatapos, nakahiga si Isabel sa sofa, ang ulo niya ay nasa hita ng matanda, habang marahang hinahaplos nito ang kanyang buhok, na para bang siya ang kanyang kalaguyo, hindi ang manugang. Hindi ka ba nagsisisi, tanong niya, sa unang pagkakataon ay ginamit ang salitang ikaw sa mas personal na paraan. Ang pagsisisi ay para bukas. Ngayong araw, ayoko nang mag-isa. Ang pangungusap na iyon ay hindi romantiko, hindi maganda. Isa lang itong malupit na katotohanan na kayang tapakan ng tao ang moralidad kapag ang puso ay tuyo na sa pagmamahal. Ngunit hindi alam ni Isabel, sa sandaling iyon, sa ikalawang palapag, umilaw ang telepono ni Jose. Isang maliit na kamera na nakakabit sa kisam, isang regalong pansiguridad na ikinabit ni Jose bago umalis, ay kararating lang na nagpadala ng isang 3 minuto at 27 segundong video, kung saan kumpleto ang tunog ng paghinga, mga bulong, at malinaw na imahe ng 2 taong pinagkakatiwalaan niyang pamilya. Nakaupo si Jose sa kanyang hotel room sa Cebu, ang ilaw ay lumilikha ng malabong anino sa kisem. 10:17 ng gabi. Katatapos lang niya sa isang meeting kasama ang mga Japanese partners, at magpapahinga na sana nang mag-vibrate ang kanyang telepono. Isang notification mula sa home security app, ground floor camera detected unusual movement. Hindi niya ito pinansin agad. Ikinabit niya ang maliit na kamera na yon sa sulok ng sala noong bagong kasal sila para madaling masubaybayan ang bahay kapag wala siya. Mula nang umalis siya para sa trabaho, bihira na niya itong buksan dahil sa tiwala. Hanggang sa makita niya ang notification, 3-minute, 27-second video has been saved to cloud storage. Binuksan niya ito, walang pag-isip, walang pag-iingat, hindi handa sa anumang emosyon. Lumitaw sa screen ang pamilyar na imahe, ang sala ng kanilang bahay,
ang kulay abong sofa, ang kurtinang gumagalaw sa hangin. At pagkatapos natigilan si Jose. Nakita niya si Isabel, ang asawang hinagkan niya ng paalam, wala pang 60 araw ang nakalipas. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa screen ay malinaw na imahe, nakahiga siya na ang ulo ay nasa hita ng kanyang ama. Hinahaplos ng ama ang kanyang buhok, habang siya ay nakangiti, ang mga matay malambing na parabang kasama ang kanyang manginibig. At pagkatapos, walang background music, walang malabong epekto, naghalikan sila. Hindi isang mabilis na halik, kundi isang malalim, mabagal, at puno ng pagnanasang halik. Na parabang ito ay isang bagay na matagal nang pinipigilan. Namatay ang screen. Hindi hinugot ni Jose ang charger, hindi sumigaw, hindi ibinato ang telepono. Nakaupo lang siya doon, nakasandal sa upuan, nakatitig, ang puso'y tumitibok ngunit wala na sa normal na ritmo. Sa kanyang isip may mga kumakatok. Hindi maaari. Hindi sila yon. Impossible. Ngunit ang katotohanan ay walang pakialam kung gusto mo itong paniwalaan o hindi. Nandoon lang ito, tahimik na pinapatay ang tiwala, unti-unti. Hindi tumawag si Jose, hindi nag-text, hindi nagtanong kung kumain na ang asawa, hindi nagtanong kung maaga bang natulog ang ama. Nanahimik siya na parabang siya ang namatay. 3 araw pagkatapos, umuwi si Jose. Si Isabel ang nagbukas ng pinto, may harina pa sa mga kamay. Nagbebake siya, ang paborito niyang gawain. Nagliwanag ang kanyang mga mata, isang bahagyang ngiti ang sumilay. Bakit hindi ka nagsabing uwi ka? Hindi sumagot si Jose. Dire-diretso siyang pumasok, dinala ang maleta sa kanilang silid. Kararating lang din ni Reyes galing sa simbahan, may hawak na insenso, bahagyang nagulat nang makita ang anak. Nakauwi ka na pala? Matagal siyang tiningnan ni Jose, isang tingin na kalmado ngunit kakaiba. Tamang-tama ang uwi. Nag-atubili si Reyes. Nakatayo si Isabel sa likuran, na parabang may nararamdamang hindi tama. Ibinaba ni Jose ang kanyang bag, kinuha ang telepono, at muling pinanood ang video. Hindi pinalaki, walang sinabi, itinutok lang niya ang screen sa kanila, para pareho nilang makita. Ang sala ay napakatahimik. Tanging ang tiktak ng orasan, ang tunog ng tumutulong tubig mula sa gripo na hindi na isara ng maigi, at ang mabilis na paghinga ng mga taong nasa video mismo. Natapos ang video, tumingala si Jose, mababa ang kanyang boses, ngunit malinaw ang bawat salita, ikaw. May gusto ka bang ipaliwanag? Tila nanlambot si Isabel, nauutal siya, nanginginig ang mga labi, ako. Sorry. Pero iyon ay. Huwag mong sabihin lang yon, putol ni Jose, namumula ang mga mata. Dahil ginawa niyong dalawa na pugad ng kataksilan ang bahay na to. May sasabihin sana si Reyes, ngunit itinaas ni Jose ang kanyang kamay. Papa, pakiusap. Huwag na. Pagkaraan ng 1 segundo, tiningnan niya si Isabel ng isang tingin na napakalamig na halos makapaso. Alam mo ba kung ano ang pinakamasaklap? Hindi ang nagtaksil ka. Kundi ang pinili mong pagtaksilan ako. Sa mismong taong tinawag mong Papa. Umakyat si Jose, hindi ibinagsak ang pinto, hindi nagmura. Ngunit ang buong bahay, mula sa sandaling iyon, ay tuluyan ng gumuho. Napaupo si Isabel sa sahig, nanginginig ang mga kamay, ang puso'y kumakabog ng halos hindi na siya makahinga. Nanatiling hindi gumagalaw si Reyes, namumula ang mga mata, hindi magawang tingnan ang anak. Sa loob niya ay isang bagyo. Sa dalaga ay isang bangin na walang hanggan. At kay Jose ang katapusan. Isang katapusan na hindi kailangan ng anunsyo, isang 3 minuto at 27 segundong video lang ang kailangan. Hindi nakatulog si Isabel buong gabi. Nakahiga siya sa dilim, magkahawak ang mga kamay, dilat na dilat ang mga mata. Sa labas, may tumatahol na aso sa malayo, ang hangin ay humahampas sa bubong, at ang kanyang kalooban ay sumisigaw. Hindi lumabas si Jose sa silid. Buong gabi, hindi pinatay ang ilaw. Hindi siya sumigaw, hindi nagbasag ng gamit, at hindi tumawag kahit kanino. Ngunit ang nakakakilabot na katahimikang iyon ang tunay na bagyo. Dahil kapag ang isang lalaki ay ayaw nang magtanong ng bakit, ibig sabihin ay namatay na sa kanya ang pinakamahalagang bagay, ang tiwala. Kinabukasan, maulap ang langit sa Pampanga, ang hangin na dumadaan sa siwang ng bintana ay sinlamig ng patalim. Bumaba si Jose ng hagdan, dala ang kanyang maleta. Nakita siya ni Isabel, may gustong sabihin, ngunit tila may bumara sa kanyang lalamunan. Saan ka pupunta? Tanong niya, paos ang boses.
Wala akong pupuntahan. Hindi ko lang kayang manatili dito, sagot ni Jose, banayad na parabang panahon lang ang pinag-uusapan. Lumabas si Reyes mula sa kusina, bago pa man makapagsalita, pinutol na siya ni Jose, hindi ko kailangan ng paliwanag, dahil sapat na ang video na yon. Jose, alam ko, nauutal ang matanda. Ano ang alam mo? Lumingon si Jose, hindi malakas ang boses niya, ngunit matigas na parang bakal. Alam mong malungkot ang manugang mo. Alam mong hindi pagmamahal ng pamilya ang yakap na yon. Alam mo, pero itinuloy mo pa rin. Sinubukan. Sinubukan kong itigil, iwasan. Pero sa huli pumili ka. At ako rin. Tiningnan ni Jose silang dalawa, isa-isang huminto ang kanyang mga mata sa dalawang taong pinagkatiwalaan niya ng higit sa lahat. Ikaw ang unang asawa ko. Ikaw ang nag-iisang ama ko. At ninakaw niyong dalawa sa akin ang lahat sa loob lang ng isang gabi. Umiyak si Isabel. Tumakbo siya, kumapit sa braso ni Jose. Nagkamali ako, sobra akong nagkamali. Pero asawa mo pa rin ako, Jose. Pwede pa nating ulitin. Inalis ni Jose ang kanyang kamay, wala nang bahid ng lambing ang kanyang mga mata. Wala ka ng halaga sa akin. Isa ka na lang alaala at sira na ito. Hinila niya ang maleta palabas ng pinto, saka lumingon para sa isang huling salita. Hindi ako mananakit. Hindi ko kailangang gumawa ng iskandalo. Hindi ko rin kayo ipapahiya sa social media. Dahil gusto kong mabuhay kayo para maramdaman nyo mismo kung paano dahan-dahang pinapatay ng konsensya ang kaluluwa nyo. Aalis ka na ba talaga? Tanong ni Reyes, namumula ang mga mata. Hindi, mabubuhay ako. Pero hindi sa ilalim ng bubong na to, hindi kasama ng mga taong to. Hindi pagkatapos ng lahat ng nangyari. Umalis si Jose, hindi na lumingon. Sumara ang pinto, walang ingay, ngunit ang katahimikang sumunod ay kasing sakit ng isang putok ng baril sa gitna ng puso. Buong araw, nakaupo si Isabel sa harap ng pinto, hindi kumakain, hindi umiinom. Walang laman ang kanyang mga mata, nanginginig ang mga kamay. Sa tuwing may maririnig siyang tunog ng motor sa labas, napapatayo siya, pero nabibigo lang. Umaasa siya sa isang bagay na imposible, na babalik si Jose. Si Reyes naman, hindi lumabas ng kanyang silid. Nakaupo siya sa harap ng altar ng kanyang yumaong asawa, nanginginig ang kamay habang nagsisindi ng insenso. Nakatitig siya sa itim at puting larawan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, lumuhod siya, at 3 beses na inumpog ang ulo sa sahig. Patawarin mo ako. Hindi ko na panindigan ang pagiging disenteng asawa na dati mong tawag sa akin. Ang kanyang mga luha ay dumaloy sa malamig na sahig. Nang gabing iyon, sa drawer ng silid ni Jose, nakakita si Isabel ng isang sulat. Hindi mahaba, hindi mabulaklak, ilang linya lang. Pinili mo ang kalungkutan para bigyang katwiran ang kasalanan. Pero hindi ko pinili ang pag-ibig na kailangang ipagpalit sa karangalan. Paalam, hindi para magpatawad, kundi para magpatuloy na parang hindi tayo nagkakilala. Niyakap ni Isabel ang sulat sa kanyang dibdib, sumigaw, ang unang sigaw pagkatapos ng maraming araw ng pagpipigil. At iyon din ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na hiniling niyang sanay hindi na lang siya tumira sa bahay na iyon. Pagkaalis ni Jose, ang 3 palapag na bahay sa bayan ng Santa Rita ay naging mas malamig pa sa taglamig. Ang lamig ay hindi galing sa panahon, kundi sa mga nag-iwasang tingin ng 2 taong minsang isinuko ang lahat para sa isa't isa. Ngayon, sabay silang kumakain sa mesa, ngunit ang distansya nila'y mas malayo pa sa anumang hangganan. Nalanta si Isabel sa loob lang ng ilang araw. Hindi na siya nag-aayos, hindi na nagsusuot ng magagaang bestida, hindi na nagpapatugtog tuwing umaga. Tuwing umaga, maaga siyang gumigising, personal na naglalagay ng isang florera ng ligaw na bulaklak sa sulok ng bintana, ngunit walang tumitingin. Sa gabi, nagluluto siya bilang isang ugali, 2 mangkok pa rin, 2 peres ng chopsticks, 2 upuan, ngunit siya lang ang kumakain. Si Reyes ay kumakain sa kanyang silid o hindi kumakain. Araw-araw, tahimik siyang umaalis ng bahay ng 6:00 ng umaga at umuwi pagkatapos ng 9:00 ng gabi. Walang nakakaalam kung saan siya nagpupunta. Minsan, nakaupo lang mag-isa sa isang bangko sa parke o naglalakad sa labas ng isang templong hindi niya kayang pasukin. Dahil sa lugar na iyon ay may mga mata ng Diyos, at siya ay wala ng karapatang tumayo sa ilalim ng malinis na tinging iyon. Isang beses, habang nagpupuna si Isabel ng bintana,
nakita niya si Reyes na nakatayong hindi gumagalaw sa bakuran, hawak ang isang sigarilyong halos upos na, nakatitig sa pader. Bumaba siya, dala ang isang payong dahil nagsimula ng umambon. Pumasok na po kayo sa loob. Mababasa kayo. Lumingon si Reyes, pulang-pula ang mga mata. Hindi dahil sa pag-iyak, kundi dahil sa walang tigil na kawalan ng tulog. Huwag mo na akong tawaging papa. Paos niyang sabi. Kung ganoon. Ano po ang itatawag ko? Tanong ni Isabel, nanginginig ang mga labi. Hindi ko alam. Pero huwag mo na akong tawaging ganyan. Nahihiya ako. Isang pangungusap na nagpatahimik kay Isabel. Humigpit ang hawak niya sa payong. Nakatayo silang dalawa sa ilalim ng ulan, walang nagpapayong sa isa't isa, tanging mga patak ng tubig ang dumadaloy mula sa kanilang buhok, mula sa kanilang mga mata, mula sa kanilang mga alaala. Nang gabing iyon, pumasok si Isabel sa silid ni Jose. Malinis ang silid, maayos, lahat ay tulad ng dati, tanging ang presensya ng tao ang kulang. Umupo siya sa kama, niyakap ang lumang una ni Jose, hinawakan ang mga damit na nakatupi sa aparador, at humagulgol. Patawad. Nagkamali ako. Jose, pwede ka bang bumalik? Ang kanyang iyak ay umalingaw sa walang laman na silid, tumalbog sa pader, at bumalik sa kanya. Walang sumagot. Dahil ang taong tinatawag niya ay tuluyan nang nawala sa kanyang mundo. Sa kabilang silid, nakaupo si Reyes sa harap ng altar ng kanyang asawa, hawak ang isang rosaryo, ngunit ang mga labi niya ay hindi nagdarasal. Dahil alam niya, kahit ang Diyos ay hindi siya patatawarin. Ang kanyang asawa ay isang tapat na babae, buong buhay ay inalagaan lamang ang kanyang asawa at anak. Pumanaw ito bago pa man magnegatibo 50 dahil sa cancer. Noon, nangako siya, hindi na ako magmamahal ng iba. Buong buhay ko, ikaw lang ang sasambahin ko. Ngunit, dahil lang sa isang sandali ng kahinaan, isang yakap na sana'y binitawan, isang tingin na sana'y iniwas, isang gabing hindi na kontrol, sinira niya ang kanyang panata. Isang linggo pagkatapos, nag-resign si Isabel sa kanyang trabaho. Wala siya sa tamang pag-iisip para magpatuloy. Nagsimulang kumalat ang mga tsismis. Walang nagsasalita ng direkta, pero alam ng lahat. Narinig ko, nahuli daw ng asawa pero hindi sinaktan, nag-empek lang at umalis. Nako, hindi makontento, pumatol pa sa biyenan. Babaeng walang hiya. Sa tuwing pupunta siya sa palengke, nakayuko si Isabel. Sa tuwing lalabas siya, naririnig niya ang mga bulungan sa likod niya. At tuwing gabi, isinasara niya ng mahigpit ang pinto para ihiwalay ang sarili sa mundo. Dati siyang isang asawa, isang huwarang manugang. Ngayon, siya na lang ay isang pangalang iniiwasan sa bawat kwentuhan sa kanilang lugar. Hindi kinaya ni Reyes ang pressure. Nagpasya siyang umuwi sa probinsya, sa luma nilang bahay na may sirang bubong sa bayan ng Arayat. Walang naghatid. Bago umalis, nag-iwan siya ng isang pirasong papel sa mesa, ang bahay na ito ay hindi na tahanan. Hindi na ako babalik. Ituring niyo na lang akong patay. Binasa ito ni Isabel, pinunit ang papel at sinunog. Ngunit ang amoy ng abo ay hindi nawala, kumapit ito sa kanyang buhok, sa kanyang mga kamay, at maging sa kanyang panaginip ng gabing iyon. Mula noon, ang 3 palapag na bahay sa Santa Rita ay naging isang lugar na walang sinumang nangahas manatili. Tinawag itong bahay na walang nakatira ng mga tagalabas, ngunit alam ni Isabel, ito ang ilibingan ng mga pagkakamali. 2 linggo matapos umalis si Reyes, nanatiling may ilaw ang 3 palapag na bahay tuwing gabi, ngunit walang bumibisita at wala nang pumapasok. Tanging si Isabel, na parang isang anino, ang gumagalaw sa loob ng sarili niyang buhay na walang mahanap na labasan. Noong una, nagluluto pa rin siya para sa sapat na pagkain, naglalaba, naglilinis, na para bang malayo lang si Jose at babalik anumang oras. Ngunit pagdating ng ika-negatibo 10 araw, hindi na niya makilala ang umaga sa gabi. Tumutulog ang alarm clock, ngunit nananatili siyang nakahiga sa silid, nakatitig sa puting kisam na parang isang kumot na pamburol. Isang araw, pumunta si Isabel sa palengke para bumili ng itlog, gulay, at isang bungkos ng puting krisantemo. Tiningnan siya ng tindera ng may awa, ang payat mo na, Isabel. May problema ba? Tumango lang siya, hindi sumagot. Ngunit pagtalikod niya, pajuwang-jewang ang kanyang lakad, na para bang ang bigat ng mga bulaklak sa kanyang kamay ay 1 tonelada. Pag-uwi, inilagay niya ang mga bulaklak sa mesa, at nagpatugtog ng isang malumanay na kanta. Ang kantang madalas kantahin ni Jose, kung mawawala ka sa piling ko.
Ngunit pagdating sa chorus, hindi na niya kinaya. Mabilis niyang pinatay ang tugtog, ang tunog ng tiklik ay parang isang putok ng baril. Niyakap niya ang kanyang ulo, napaupo sa sahig, at humihingal. Tumahimik kayo! Manahimik kayong lahat! Walang nagsasalita, ngunit naririnig niya ang boses ni Jose, ang boses ng kanyang biyenan, ang boses ng kanyang biyenan, at ang sarili niyang boses noong gabing iyon. Lahat ay parang isang nakamamatay na koro sa kanyang isipan. Sa gabi, hindi makatulog si Isabel. Nakahiga siyang patagilid, mahigpit na yakap ang unan na dating ginagamit ni Jose, nakapikit ang mga mata ngunit hindi mapakali ang isip. Nanaginip siya, minsan nakikitang bumalik si Jose, nakatayo sa harap ng pinto, walang ekspresyon ang mukha. Minsan naman nakikita si Reyes na nakaupo sa hagdan, malungkot na umingiti bago maging usok. At may isang beses, nakita niya ang sarili sa harap ng salamin, ngunit ang nasa salamin ay hindi siya. Isa itong ibang babae, magulo ang buhok, malalim ang mga mata, at baluktot ang bibig. Sino ka? Ikaw yan, sagot ng boses mula sa salamin. Ang babaeng nagtaksil sa dalawang lalaki ng sabay. Sumigaw si Isabel na pabangon, pinagpapawisan. Ngunit madilim pa rin ang silid, walang tao sa salamin, at ang tibok ng kanyang puso ay parang gustong sumabog sa kanyang dibdib. Nagsimula siyang matakot sa salamin, sa mga yapak, sa tunog ng telepono, at maging sa sarili niyang boses. Nag-ubos siya ng oras sa sala, nakatitig sa kanilang wedding picture na nakasabit sa pader. Balak niyang tanggalin ito, ngunit hindi niya magawa. Dahil ang pagtanggal nito ay nangangahulugang pagtanggap na lahat ay patay na. Ngunit kung iwanan, sa tuwing dadaan siya, para siyang tinitingnan ng isang taong mula sa larawan na may desperadong mga mata. Isang hapon, naglakad-lakad si Isabel papunta sa ilog malapit sa kanila. Maulap ang langit, malamig ang hangin. Nakatayo siya sa harap ng bakal na rehas, nakatingin sa maduming tubig. Kung tatalon ako, may magpapatawad kaya? Isang tanong na walang sagot. Malakas ang hangin, ang laylayan ng kanyang damit ay iwinawagayway, ang buhok ay nagkakagulo, at ang mga luha ay bumagsak, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Umatras siya, hindi tumalon. Hindi dahil nanghihinayang siya sa buhay, kundi dahil kahit mamatay ay hindi tiyak na patatawarin. Nang gabing iyon, umuwi siya, at ginupit ang sariling buhok. Walang salamin, hindi maayos, basta't mawala lang ang lahat ng luma. Ang buhok ay nahulog sa sahig na parang mga kasalanang pinuputol niya. Ngunit habang ginugupit, gumaan ang kanyang ulo, pero bumigat naman ang kanyang kalooban. Isang linggo pagkatapos, nakatanggap siya ng balita mula sa kapitbahay. Naospital si Reyes matapos himatayin sa palengke. Mataas ang presyon, hindi regular ang tibok ng puso, kailangang manatili sa ospital ng ilang araw. Gustong pumunta ni Isabel, ngunit hindi niya mahawakan ang kanyang bag, hindi maihakbang ang kanyang mga paa. Natatakot siya. Takot na makita muli ang lalaking iyon. Takot na kung magkita sila, matutuklasan niyang may nararamdaman pa rin siya. At kung ganoon, ang kasalanang ito ay hindi magkakaroon ng katapusan. Nakahiga si Isabel sa sahig, yakap ang isang lumang polo ni Jose. Umaambon, ang tunog ng tubig ay marahang tumutulo sa yero. Tahimik siyang nagsalita sa gitna ng ulan, alam kong nagkamali ako. Pero anong magagawa ko? Walang sumagot. Tanging ang tunog ng ulan, bumabagsak sa walang laman na bahay, bumabagsak sa puso ng babaeng minsang inakalang marunong magmahal, ngunit sa huli, tanging pagtataksil at kalungkutan ang alam. Ang ospital ng bayan ng Arayat, sa malamig na panahon, ay lalong naging malungkot. Ang mga pasilyo ay may kupas na pintura, ang puting ilaw ay nagbibigay ng maputlang anyo sa mga mukha ng pasyente. Sa room 204, nakahiga si Reyes, hindi gumagalaw, dilat ang mga mata, at tabingi ang isang gilid ng kanyang bibig. May malay pa siya, ngunit kalahati ng kanyang katawan ay patay na. Dumating ang atake sa umaga, habang inaayos niya ang mga lumang libro. Nahilo siya, unti-unting namanhid ang kanyang kamay, at bumagsak sa malamig na sementadong sahig. Natagpuan siya ng kapitbahay nang marinig ang pagbagsak ng mga libro, at ang malakas na pagpadyak ng kanyang mga paa sa sahig, parang tunog ng isang matandang hayop na nag-agaw buhay. Sinabi ng doktor na ang pasyente ay nagkaroon ng stroke sa kaliwang bahagi ng utak, paralisado ang kanang bahagi ng katawan, hindi makapagsalita ng malinaw, at mababa ang tsansang gumaling. Narinig ni Reyes ang lahat, naintindihan, ngunit hindi nag-react. Hindi umiyak, hindi sumigaw.
Dahil alam niya, ito ang hatol hindi mula sa korte, kundi mula sa kalangitan. Walang hustisyang mas tumpak kaysa sa parusang iginawad ng sariling konsensya. Hindi dumating si Jose, hindi rin si Isabel. Isang matandang kapitbahay lang ang salit-salitang nagdadala ng lugaw, nag-aayos ng higaan, at nagpupunas sa kanya. Tahimik siyang nakahiga, nakatingin sa kisame, kung saan ang mga mansa ay parang mga patak ng tinta ng nakaraan, mahigpit na nakakapit at hindi na mahuhugasan. Dati siyang isang kagalang-galang na tao, isang mahusay na guro, vice principal ng probinsya, may mga estudyanteng tumawag sa kanya na pangalawang ama. Ngayon, walang bumibisita, walang tumatawag, walang bumabanggit sa kanyang pangalan ng may pasasalamat. Tanging mga tingin ng awa, kawawa naman, matanda na pero walang kasama. Pero narinig ko dati. Hindi nila tinatapos, pero naririnig niya. Naririnig niya sa bawat bulong ng mga nurse, sa bawat malamig na tingin kapag pinapalitan ang kanyang diaper. Sa gabi, gising siya, nakatingin sa bintana ng ospital. Malabo ang kanyang mga mata, ngunit malinaw ang kanyang isip. Sa kanyang alaala, lumitaw ang imahe ni Isabel noong unang beses itong tumayo sa kusina, suot ang puting damit, hinahalo ang sabaw, hanggang sa gabing umulan kung saan sumandal ang balikat nito sa kanya. Ang alaala ay parang isang mapurol na kutsilyo, ngunit hinihiwa nito ang bawat piraso ng kanyang puso. Alam kong nagkamali ka. Pero bakit hindi ka huminto isang gabi lang mas maaga? Isang gabi lang sana, hindi mo sinira ang buong buhay mo. Sabi ng boses sa kanyang isip. Ngunit lahat ay may panahon ng kahinaan. At kapag ang kalungkutan ay umabot sa sukdulan, hahanapin ng puso ang isang mainit na lugar, kahit na ito ay labag sa moralidad. Kinabukasan, pumasok ang nurse para palitan ang sapin ng kama. Hindi makapagsalita si Reyes, ngunit sinubukan niyang iabot ang kaliwang kamay, ang mga galaw ay nauutal na parang gustong magsulat. Ano po ang kailangan niyo, Tay? Itinuro niya ang mesa, sumenyas na kunin ang papel at panulat. Gamit ang nanginginig na kaliwang kamay, inabot siya ng 20 minuto para maisulat ang dalawang salita, gusto kong magkumpisal. Natigilan ang nurse, akala'y nagkamali siya ng sulat, ngunit nang basahin niya ito ng paulit-ulit, kinilabutan siya. Tanghali, nakatanggap ng tawag ang ospital. Ako si Jose, anak ni Reyes. Alam kong nariyan siya, pero hindi pa ako handang makita siya. Kung gising siya, hayaan siyang mabuhay. Pero mabuhay para maalala, dahil ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na maibibigay ko. Malalim, tiyak, at hindi nanginginig ang boses ni Jose. Nang araw na yon, inilagay ng nurse sa harap ni Reyes ang isang maliit na salamin para suriin ang reaksyon ng kanyang mukha. Tumingin siya sa salamin. Kalahati ng kanyang mukha ay tabingi, ang kalahati ay normal pa ngunit wala ng buhay. Sa salamin na yon, nakita niya ang isang ibang tao. Hindi na isang vice principal, hindi na isang ama, hindi na isang haligi ng tahanan. Isa na lang katawan na humihinga at nabubulok mula sa loob. At iyon ang pinakamatinding parusa. Walang nanakit sa kanya, walang nagkulong, walang humatol. Tanging siya lang mismo ang naglilibing sa sarili araw-araw sa mga alaalang walang sinuman ang makakabura. Nakaupo si Isabel sa dating silid ni Jose, na dating tahanan, ngayon ay naging kulungan ng damdamin. Ang liwanag mula sa bintana ay tumama sa mesang kahoy, nag-ilaw sa isang puting papel sa harap niya. Halos isang oras na siyang nakaupo doon. Wala pang naisusulat ang panulat, ngunit ang kanyang mga luha ay nabasa na ang isang sulok ng papel. Ngayon ang eksaktong ika-4 na taon mula nang umalis si Jose. Hindi siya tumawag, hindi nag-text. Hindi dahil sa pride, kundi dahil alam niyang wala na siyang karapatang magsalita. Ngunit iba ang puso. Hindi nito kailangan ng dahilan, kailangan lang nitong mailabas ang nararamdaman. Kinuha niya ang panulat, at isinulat ang unang linya, para kay Jose, kung may natitira ka pang pasensya para basahin ang sulat na ito, iyon na ang huling swerte na mayroon ako. Huminto siya, huminga ng malalim. Nanginginig ang kanyang kamay, na para bang bawat letra ay may dalang daan-daang patalim na nakatutok sa kanyang dibdib. Naghinintay ako ng sapat na katagalan para magkaroon ng lakas ng loob na tawagin ang mga bagay sa tunay nilang pangalan. Hindi na pagkakamali, hindi na aksidente. Tinakasan kita. At ang mas malala, tinakasan kita kasama ang taong pinagkakatiwalaan mo ng higit sa lahat. Sumusulat siya na parang hinuhubaran ang sarili, walang pinalalampas na detalye, walang pagpapagaan, walang pagdadahilan. Hindi ako nangangahas na humingi ng tawad, dahil hindi ko tingin na karapat-dapat ako.
Ngunit gusto kong maintindihan mo, ang bagay na inakala kong tunay na damdamin, ay isa lang palang duwag na pagdadahilan para sa sarili kong kalungkutan at kahinaan. Natigilan ang panulat sa gitna ng linya. Umiyak si Isabel. Yumuko siya sa mesa, hinayaang tumulo ang kanyang mga luha sa papel. Isang boses ang umalingaw sa kanyang isip, kung totoong nagsisisi ka, bakit hindi mo siya puntahan? Ngunit alam niya, kung magpapakita siya, ang tingin ni Jose ay magiging parang isang kutsilyo, na muling hihiwa sa sugat na pilit na nitong kinakalimutan. Ayaw niyang maging dahilan ng sakit ng iba sa pangalawang pagkakataon. Nagpatuloy siya sa pagsusulat, maaaring maayos ang buhay mo ngayon, o maaaring nahihirapan ka, hindi ko alam. Ngunit sana'y huwag ka nang bumalik dito dahil lang sa isang sandali ng kahinaan. Dahil ang bahay na yon ay hindi na para sa mga taong may malinis na puso. 5 pahina ang naisulat ni Isabel, bawat linya ay parang dugong naging tinta. Sa dulo ng sulat, isinulat lang niya, kung isang araw ay mahanap mo ang sulat na ito, sana ibasahin mo ito hindi nang may puot, kundi bilang huling salita mula sa isang babaeng itinapon ang pagkakataong maging asawa mo magpakailanman. Naglagda, Isabel, ang dating asawa mo. Inilagay niya ang sulat sa sobre, isinara, isinulat ang address, at dinala sa post office. Ngunit pagdating sa counter, sa harap ng empleyado, bigla siyang natigilan. Magpapadala po kayo ng sulat, ma'am. Hindi sumagot si Isabel, inilagay niya ang kamay sa sobre at binawi rin. Pasensya na, ako. Mali yata ang address. Mahina niyang sabi at tumalikod. Sa daan pa uwi, umulan na naman sa Pampanga. Maliliit ngunit walang tigil ang mga patak. Hindi siya nagsombrer, hindi nagtakip, hinayaan lang ang ulan na bumuhos sa kanyang buhok, sa kanyang mukha, na para hugasan ang bawat patak ng kahihiyan na nakaukit na sa kanyang balat. Pag-uwi, binuksan niya ang drawer, inilagay ang sulat. Nagdagdag ng isang linya sa labas ng sobre, hindi ipapadala. Kung isang araw ay bumalik ka, para basahin mo. Kung hindi, hayaan na lang itong mamatay kasama ko. Nang gabing iyon, natulog si Isabel sa silid ni Jose, yakap ang lumang unan, nakapikit, bumubulong, patawad. Walang sumagot, tanging ang hangin na dumadaan sa bintana, at ang boses ng isang babaeng wala nang sinumang tumatawag sa kanyang pangalan ng may pagmamahal. Lumipat si Jose sa Maynila, pansamantalang nanirahan sa isang lumang apartment ng kanyang kaibigan noong kolehiyo. Tuloy-tuloy pa rin ang trabaho. Pumapasok, umuwi, kumakain sa tamang oras. Walang alak, walang sigarilyo, walang babae, walang emosyon. Ang tanging natira kay Jose matapos ang nakakagimbal na pagtataksil ay isang malamig na pamumuhay at isang pusong hindi na tumitibok para sa kahit sino. Binura niya ang numero ni Isabel, pinutol ang ugnayan sa kanyang ama, at binlock ang lahat ng social media na may kaugnayan sa Pampanga. Sa malalapit na kaibigan, sinabi lang niya, hiwalay na, hindi kami magkasundo. Walang anak kaya madali lang. Pero walang naniwala. Tinignan nila ang kanyang mga matang dating napakainit, ngayon ay laging may takip ng hamog. Alam nilang may isang bagay na namatay sa loob ni Jose. Isang araw ng Marso, habang nagkakape malapit sa opisina, narinig ni Jose ang usapan ng 2 matanda sa likod niya. Narinig ko, si Teacher Reyes daw, yung dating vice principal, nakaratay ngayon sa ospital sa Arayat. Kawawa, halos walang kamag-anak na nag-aalaga. At narinig ko rin dati, inabandona daw ng anak, tapos yung manugang nawawala, hindi ko alam kung totoo. Itinaas ni Jose ang tasa ng kape, nakakagat ang labi. Hindi siya lumingon, ngunit biglang kumabog ng kakaiba ang kanyang puso. Buhay pa pala siya. Hindi niya maintindihan, hindi siya nakaramdam ng saya, hindi niya naisip na kasalanan niya yon. Hindi niya naramdaman na sapat na yon. Nakaramdam lang siya ng kawalan. Nang gabing iyon, binuksan ni Jose ang isang lumang email account, isang email na ginamit niya para itago ang kanilang mga wedding picture, plane ticket para sa honeymoon, at resibo ng cake para sa kanilang unang anibersaryo. Sa mga hindi pa nababasang email, may isang mula sa cloud storage service. Video automatically recorded from camera, 3 minutes and 27 seconds, has been successfully uploaded on November 12. Iyon ang lumang video. Balak sana niyang burahin, ngunit natigilan ang kanyang daliri. Pinindot niya ito. Ang dating eksena, ang malabong ilaw, ang kulay abong sofa, ang mahinang paghinga at ungol. Hindi malinaw ang mga mukha sa anggulo ng kamera, ngunit hindi na niya kailangang makita ang mga mukha, sapat na ang marinig ang mga tunog.
Sapat na ang katahimikan pagkatapos ng mga paghingang iyon para maalala niya ang lahat ng nagwasak sa kanyang puso. Pinatay niya ang video sa kalagitnaan at isinubsob ang mukha sa mesa. Kinabukasan, nagsulat siya ng isang email, hindi ipinadala, sinulat lang, buhay ka pa, alam ko. Pero hindi pa ako handang makita ka. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Takot na baka kung harapin kita, lumambot na naman ako. Save niya ito sa drafts at isinara ang laptop. Isang linggo pagkatapos, nagkataong nakita niya ang ate ni Isabel sa isang supermarket. Nagulat ito, ang mga matay puno ng pagkalito at awa. Jose. Kumusta ka na? Buhay pa. Mapait siyang ngumiti. Si Isabel. Hindi siya okay ngayon. Sobrang payat, hindi makatulog, walang trabaho. Palaging nakakulong sa kwarto, may sinusulat. Sabi ni Papa, parang naglalakad na tulog. Nanahimik si Jose, humigpit ang hawak niya sa basket, ngunit kalmado pa rin ang kanyang boses. Pinili niya yan. Hindi. Umiling lang si Jose. Bunga yon. At ang bunga, minsan hindi lahat ng tumatanggap ay karapat-dapat, pero kailangan pa ring tanggapin. Ang sinabing iyon ay parang isang kakaibang hangin na dumaan sa dibdib ni Jose. Wala na siyang sinabi, nagpaalam at umalis. Ngunit ng gabing iyon, binuksan niya ang kanyang telepono, hinanap ang numero ni Isabel. Nag-alinlangan, pinindot at pinatay ulit. Sa huli, nisave niya ito sa ilalim ng pangalang, huwag tawagan. May mga gabi, nagigising si Jose ng alas negatibo, 3 ng madaling araw mula sa isang hindi buong panaginip. Napanaginipan niya ang lumang bahay, ang hapunan nilang 3, ang dilaw na ilaw sa mesa at ang mga tawanan. Ang mga tawanang iyon ay nasa isip na lang niya ngayon at hindi na muling mangyayari sa totoong buhay. Lumabas si Jose sa balkonahe, tinitingnan ang mga sasakyan sa gabi, hawak ang isang pirasong papel na may mabilis na sulat, siguro, ang pagpapatawad ay hindi para mabuhay ang iba, kundi para magkaroon ng kapayapaan ang sarili. Hindi niya ito ipinadala, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito pinunit. Maingat niya itong tiniklop, inilagay sa kanyang pitaka. At sa unang pagkakataon pagkatapos ng 90 araw, naisip niyang babalik siya. Hindi para makipag-ayos, kundi para tingnan sa huling pagkakataon bago tuluyang umalis. Nang araw na bumalik si Jose sa kanilang lumang bahay, madilim ang langit sa Pampanga, na para bang alam nito na ang mga susunod na mangyayari ay walang magandang katapusan. Malakas ang hangin, puno ng dahon ang bakuran, at ang lumang bakal na tarangkahan ay umuugong na parang buntong hininga ng isang matagal nang nakakulong na kaluluwa. Tumayo siya sa harap ng pinto, mahigpit na hawak ang lumang susi. Lumipas na ang 90 araw mula nang umalis siya dala ang kanyang maleta. Isang bahay na dating tinawag na tahanan, ngayon ay isa na lang lugar ng isang trahedyang walang sinumang nangangahas banggitin. Binuksan ni Jose ang pinto. Walang nagbago sa loob. Ang kulay abong sofa, ang kabinet na kahoy, ang altar ni Mama sa ikalawang palapag, at isang mabigat na hangin na para bang walang sinumang namuhay ng maayos dito. Isang marahang tunog ng tsinelas ang narinig mula sa hagdan. Si Isabel. Sobrang payat niya, maikli na ang buhok, malalim ang mga mata, suot ang isang manipis at kupas na cardigan. Nakatayo siya doon, sa gitna ng hagdan, nakakapit sa rehas na para bang hindi nangangahas na humakbang pa. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang gulat, walang bati, tanging isang nakakabinging katahimikan. Pumasok si Jose, inilapag ang kanyang pitaka sa mesa, at kinuha mula rito ang isang maingat na nakatuping papel. Iyon ang papel na isinulat niya noong hindi siya makatulog, ang pagpapatawad ay hindi para mabuhay ang iba, kundi para magkaroon ng kapayapaan ang sarili. Hindi niya ito ibinigay kay Isabel, inilapag lang niya sa mesa. Kumusta ka na? Malalim at kalmado ang kanyang boses. Hindi mabuti. Pero buhay pa, sagot ni Isabel, mahigpit ang hawak sa rehas. Alam ko. Isang ordinaryong pangungusap, ngunit nagpatibok ito ng kakaiba sa puso ni Isabel. Ako, may sasabihin sana siya, ngunit itinaas ni Jose ang kanyang kamay para pigilan siya. Isabel, bumalik ako ngayon, hindi para makinig sa paumanhin mo. Alam ko. At hindi rin para ungkatin ang lahat. Gusto lang kitang makita ng isang beses, para kumpirmahin na wala na tayong anuman sa isa't isa. Wala nang isasalba, wala nang paninindigan. Kinagat ni Isabel ang kanyang labi, bumaba siya ng isang baitang. Pero, mayroon pa.
Mayroon pa akong isang bagay na gustong ibigay sa'yo. Binuksan niya ang drawer sa ilalim ng mesa at kinuha ang isang lumang sobre. Ang sulat na dati niyang isinulat, na balak ipadala, na dinala sa post office, at ibinalik din, matagal ko na itong isinulat. Hindi ako umaasa na babasahin mo para magpatawad. Sana lang malaman mo, hindi ako kailanman nakaramdam na nabuhay ako ng tama mula nang umalis ka. Kinuha ito ni Jose, marahan, hindi binasa o pinunit. Itago mo na lang. Hindi ko na kailangang malaman. Dahil pinili ko ng mabuhay ng iba, malayo sa anumang may kinalaman sa'yo. Pati na ang nakaraan. Galit ka ba sa akin? Tumingala si Jose, diretsong tumingin sa mga mata ni Isabel. Ang mga matang minsang naging buong mundo niya. Madali lang magalit, Isabel. Pero hindi ako galit sa'yo. Nanghihinayang lang ako. Nanghihinayang para sa'yo dahil nawala ako sa'yo noong panahong pinakamahal kita. Ang pangungusap na iyon ay parang isang mapurol na kutsilyo, hindi tumusok ng malalim, ngunit kumaska sa bawat selula sa kalooban ni Isabel. Tumango siya, hindi umiyak dahil matagal nang naubos ang kanyang mga luha. Alam niya, ito na ang tunay na katapusan. Hindi noong umalis si Jose, hindi noong lumabas ang video, kundi ngayon. Habang ang dalawang taong dating mag-asawa ay nakatayo sa harap ng isa't isa na parang dalawang estranghero. Lumabas si Jose ng pinto. Bago umalis, lumingon siya, nasa ospital si Papa, paralisado ang kalahati ng katawan. Kung tingin mo pa rin siyang tao, bisitahin mo. Hindi para magpatawad, kundi para magsarado ng kabanata. Tumango si Isabel. Nakatayo siya doon, pinapanood ang likod ni Jose habang unti-unti itong nawawala. Sumara ang pinto, sa pagkakataong ito, walang ingay, tanging ang sipol ng hangin sa siwang ng pinto, dala ang amoy ng mga krisantemo sa florera, ang tanging bagay na sariwa pa sa bahay na yon. Ospital ng Arayat, mga huling araw ng tagsibol, tahimik na parang isang nursing home. Ang tunog ng oxygen, ang yabag ng mga nurse, at ang huni ng lamok ang tanging mga ingay sa mahahabang pasilyo. Sa room 204, nakahiga si Reyes, nakatagilid sa kaliwa, ang tanging bahagi ng kanyang katawan na may pakiramdam pa. Ang kanang bahagi ay naninigas at nanginginig sa tuwing umiihip ang hangin. Tabingi ang mukha, walang laman ang mga mata, ngunit malinaw pa rin ang isip. Sanay na siya sa katahimikan, sanay na walang bumibisita, sanay na pinapalitan ang sapin ng kama tuwing 3 araw, at sanay nang nakadiaper. Hanggang ngayong umaga. Bumukas ang pinto. Isang tao ang pumasok. Si Isabel. Marahan siyang kumurap, hindi na luha, hindi na tuwa, isang kurap lang na parabang tinitiyak na gising siya. Dahan-dahang lumakad si Isabel, inilagay ang isang supot ng prutas sa mesa, katabi ang isang kahon ng lugaw at isang termos ng mainit na tubig. Walang inik, nagsalin siya ng tubig, binuksan ang takip ng lugaw, kumuha ng kutsara at umupo sa plastik na upuan sa tabi ng kama. Malamig ngayon. Naisip kong kailangan niyo ng mainit. Hindi niya ito tinawag na papa o ikaw kundi kayo. Isang salitang may tamang distansya. Tiningnan siya ni Reyes na parabang binabasa ang bawat pagbabago sa pamilyar na mukha. Ngunit ang nakita niya ay hindi ang gandang minsang nagpaalab sa kanyang pagnanasa, kundi isang babaeng bumagsak na sa loob. Gutom po ba kayo? Walang sumagot, tanging ang regular na tunog ng heart monitor. Itinaas niya ang kaliwang kamay, ang kamay na gumagalaw pa, at marahang kumatok sa gilid ng kama. Isang katok ay iwi. Kumuha si Isabel ng isang kutsarang lugaw, hinipan, at inilapit sa bibig ng matanda. Sa una, umiwas ito. Sa pangalawa, kumain na ito. Ganoon lang, isang kutsara at isa pa. Sa tuwing sinusubuan niya ito, tinitingnan siya nito, ang mga matay puno ng isang tanong na hindi masabi. Sa wakas, ibinaba niya ang kutsara at tumingala. Gusto niyong itanong kung bakit ako pumunta, tama ba? Marahang tumango ang mukha nito, tabingi, ngunit malinaw. Pumunta ako dahil hindi ko kayang hindi pumunta. Hindi dahil sa pag-ibig, hindi dahil sa utang na loob. Kundi dahil ako rin ay isa sa mga lumikha ng impyernong ito kasama niyo. Dumaan ang hangin sa bintana, tumatagos ang lamig sa balat. Akala ko dati, kayo ang unang nagparamdam sa akin na ako ay isang babae. Pero ngayon, habang nakikita ko kayong nakahiga dyan, hindi na makatayo, hindi na makapagsalita, napagtanto ko, ang bagay na inakala kong pag-ibig, ay butas lang pala ng 2 taong sobrang nag-iisa.
Ipinikit ni Reyes ang kanyang mga mata, walang luhang tumulo, isang gilid lang ng mata ang bahagyang kumibot. Hindi ko kayo sinisisi at hindi ko rin pinapatawad ang sarili ko. Pareho tayong nagkamali. Pero ang kabayaran nyo ay kalahati ng inyong katawan, habang ako na may nawalan ng natitirang bahagi ng aking buhay. Nanatili siya doon ng ilang sandali, walang imik, hindi gumagalaw, tinitignan lang ito na parabang isang buhay na saksi ng sugat na siya mismo ang gumawa. At saka siya tumayo. Hindi na po ako babalik dito. Hindi dahil sa galit, kundi dahil wala nang dapat pag-usapan. Sana'y may sapat pa kayong lakas para mabuhay. Hindi para magsisi, kundi para maalala. Para makita na may mga pagkakamali na hindi kailangang parusahan dahil ito mismo ay isang parusa na. Tumalikod siya. Ang tunog ng kanyang tsinelas ay umalingaw sa bawat hakbang, mabagal, mabigat, tiyak. Itinaas ni Reyes ang kanyang kaliwang kamay na para bang gustong pigilan, ngunit bumagsak din ito. Dahil alam niya, ang babaeng kararating lang ay hindi na manugang, hindi na rin kalaguyo, kundi ang taong nagkulong sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang kahon ng kasalanan na walang sinumang makakapagbukas. Sumara ang pinto. Sa loob, isang lalaking hindi na makatayo, hindi na makapagsalita, hindi na makapagmahal. Sa labas, isang babaeng wala nang tumatawag sa pangalan, wala nang naghihintay, wala nang daan pauwi. Dalawang tao, magkabilang panig, tanging isang katahimikan na parang isang nakabiting hatol sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Umalis si Jose sa Pampanga kinabukasan din pagkatapos ng paghaharap nila ni Isabel. Sa biyahe pabalik sa Maynila, hindi siya nakinig ng musika, hindi nag-scroll sa telepono, hindi natulog. Nakaupo lang siyang nakatingin sa labas ng bintana, kung saan ang mga puno ay tumatakbo pa atras, tulad ng paraan niya ng pag-iwan sa nakaraan. Ngunit alam niya, may mga bagay na hindi nasa labas ng bintana, nasa loob ito ng puso, at ayaw nitong umalis. 3 buwan pagkatapos, lumipat si Jose sa isang maliit na kondominium malapit sa Laguna de Bay. Hindi malaki, hindi magarbo, ngunit sapat na para maging komportable. Nagtanim siya ng ilang halaman, nag-alaga ng isang pusang dilaw, at nag-enroll sa isang klase ng gitara tuwing Sabado ng hapon. Iyon ang paraan niya para matutong muli kung paano maging tao. Hindi maging asawa, anak o lalaki. Kundi isang taong kayang huminga ng hindi nakakaramdam ng pagkakasala dahil may nasaktan. Sa klase ng gitara, nakilala ni Jose si Ana, isang guro sa kindergarten, mahinhin, palangiti, hanggang balikat ang buhok, mahilig sa cream puff at madalas kagatin ng lamok. Hindi tinanong ni Ana si Jose tungkol sa kanyang nakaraan, hindi niya kailangang malaman kung bakit laging malungkot ang kanyang mga mata. Sa tuwing matatapos silang tumugtog, tahimik lang siyang naglalakad sa tabi niya pag-uwi. Isang beses, nakaupo sila sa tabi ng lawa, umiinom ng kape. Sinabi ni Ana, para kang isang taong dating nakatira sa isang bahay na maraming malungkot na alaala. Ngumiti si Jose, hindi tumingin sa kanya. Dati akong nakatira sa isang bahay kung saan bawat pader ay may alam na isang pangit na lihim. Ngayon, mag-isa na lang akong nakatira, kasama ang anino ng lalaking dati ako. Hindi na nagtanong si Ana, tahimik lang siyang umupo. At iyon ang pinakapinasalamatan ni Jose. Hindi lahat ay may sapat na delikadesa para hindi hawakan ang isang sugat na naghihilom pa lang. Isang araw, inimbitahan ni Ana si Jose sa kanilang bahay para sa hapunan. Simpleng pagkain, masayang tawanan. Kinausap siya ng ina ni Ana na parabang bahagi na siya ng pamilya. Pag-uwi, marahang hinawakan ni Ana ang kanyang kamay. Hindi kita pinipilit na kalimutan. Sana lang, balang araw, hayaan mo akong manatili sa kasalukuyan mo at hindi itulak ng nakaraan mo. Natigilan si Jose, hindi sumagot, tiningnan lang ang kanyang kamay kung saan nakahawak ang maliit na kamay ni Ana, saka dahan-dahang binawi. Mabuti kang tao. Pero hindi ako sigurado kung kaya ko pang magmahal ulit. Nang gabing iyon, nag-iisa si Jose, bilog ang buwan sa labas ng bintana, marahan ang yaw ng pusa. Binuksan niya ulit ang sulat ni Isabel, ang sulat na hindi niya binasa noon. Ngunit ngayong gabi, binasa niya. Bawat linya, malinaw, walang pinalampas. Pagkatapos basahin, tiniklop niya ang sulat at inilagay sa mesa. Hindi na luha, bumuntong hininga lang. Ang sulat na iyon ay para sa dati niyang asawa. Pero hindi na ako iyon. Kinuha ni Jose ang gitara at tinugtog ang isang lumang kanta. Ang kantang balak sana niyang tugtugin sa kanilang unang anibersaryo. Sa kalagitnaan ng kanta, naputol ang isang kwerdas.
Nagulat ang pusa. Pati siya. At napagtanto niya, kapag naputol na, pwede pang ikabit, pero hindi na kailanman matutugtog ng buo tulad ng dati. Kinabukasan, nagpadala siya ng mensahe kay Ana. Salamat sa pagdating mo. Pero hindi ako pwedeng maging ang taong kailangan mo. Hindi dahil hindi ka sapat, kundi dahil hindi pa ako buo. Walang sumagot. Nakareceive ang mensahe, ngunit wala ng 3 tuldok na naghihintay ng reply. Lumabas si Jose sa balkonahe, tiningnan ang syudad sa ibaba. Marami pa ring sasakyan, abala pa rin ang mga tao. Siya lang ang nakatayo doon, na parang isang survivor ng isang malaking sunog, ngunit walang nakakakita ng mga paso, dahil ang paso ay nasa puso. Isang umaga ng huling bahagi ng Abril, sa unang pagkakataon ay lumabas ng bahay si Isabel matapos ang higit 3 buwan ng pamumuhay na parang anino. Hindi siya nag-makeup, hindi nagsuot ng maganda. Isang kulay abong sweater, itim na pantalon, at nakatali ang buhok. May maitim pa rin sa ilalim ng kanyang mga mata, naningitim ang balat, ngunit sa kanyang tingin ay may bago, hindi na pagtakas. Dahan-dahan siyang naglakad sa pamilyar na eskinita, dumaan sa lumang tindahan kung saan tiningnan siya ng may-ari at marahang tumango. Wala nang mapanuring tingin, wala ring pagiging palakaibigan. Tanging ang katahimikan ng isang taong marami nang narinig ngunit ayaw nang magsalita pa. Umupo si Isabel sa isang bangko sa parke malapit sa lawa. Malamig ang hangin, puno ng dahon ang kanyang paanan. Matagal na panahon na mula noong huli siyang nakalanghap ng sariwang hangin na hindi dumadaan sa kortina o rehas ng bintana. Noon, isang boses ang narinig niya sa likuran, malalim at mahinahon, dala ang isang buong alaala. Ikaw ba yan, Isabel? Lumingon siya. Si Paolo, ang kanyang kaklase noong kolehiyo, ang laging nakaupo sa likuran, ang nagpahiram sa kanya ng ballpen, ang nagregalo sa kanya ng isang scarf noong kanyang 2 taon na nakalimutan na niya. Hindi siya gaanong nagbago. Ang parehong malumanay na ngiti, ang matatag na tingin. Marahil ay nadagdagan lang ng ilang guhit sa gilid ng mata, at isang malungkot na tingin nang makita na ang nasa harap niya ay hindi na ang Isabel ng nakaraan. Kumusta ka na? Marahan siyang ngumiti. Basta't humihinga, buhay pa. Hindi na nagtanong pa si Paolo. Umupo siya sa tabi niya, may sapat na distansya. Nalaman ko na ang lahat. Tumango siya. Mabilis naman kumalat ang balita. Pero hindi ako pumunta para tanungin ka kung bakit. Pumunta ako dahil naaalala pa rin kita. Naaalala ko ang Isabel na 3 taong nakaupo sa harap ko, na tahimik akong tinanggihan. At hindi ako kailanman nagalit sa iyo dahil doon. Ngumiti si Isabel. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na kumapit kay Jose, yumakap kay Reyes, nagsulat ng mga nanginginig na sulat. Hindi mo dapat alalahanin ang isang tulad ko. May karapatang magkamali ang mga tao, sagot ni Paolo. Pero ang mahalaga ay kung paano sila mamumuhay pagkatapos ng pagkakamaling iyon. Natahimik silang dalawa. Dumaan ang hangin, ang amoy ng bulaklak ay humalo sa amoy ng lawa. Akala ko dati, sapat ng manahimik para malimutan ang lahat. Pero hindi pala, kung hindi ka hahakbang, mananatili pa rin doon ang nakaraan, nakaharang sa daan, sabi ni Isabel, nakatingin sa malayo. Kumuha si Paolo ng isang maliit na notebook mula sa kanyang bulsa. Nagtatrabaho ako sa isang life skill center para sa mga babaeng nasaktan. Nagtuturo ng pagpinta, paggawa ng paso, pag-aayos ng bulaklak. Gusto mo bang subukan? Tinignan siya ni Isabel, may kislap sa kanyang mga mata na bago at luma, parang isang patak ng tubig na tumama sa isang matagal ng maalikabok na salamin. Ako. Hindi ako sigurado kung karapat-dapat pa akong matuto ng kahit ano. Inilagay ni Paolo ang notebook sa kanyang kamay, marahan na para bang inilalagay doon ang isang pag-asa. Kung ganoon, subukan mo lang pumunta. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil buhay ka pa. Tumayo sila, walang hawak kamay, walang pangako, tanging isang tahimik na pagsama, na parang isang uri ng paghilom na hindi nangangailangan ng salita. Bago lumiko sa eskinita, lumingon si Paolo. Isabel? Bakit? Kung isang araw ay matutunan mong patawarin ang sarili mo, humakbang ka na. Dahil minsan, ang kailangan ng tao ay hindi parusa, kundi isang pagkakataon na huwag nang ulitin pa. Umuwi si Isabel, hawak ang maliit na notebook. Inilagay niya ito sa mesa, katabi ng sulat para kay Jose na hindi na ipadala.
Tiningnan niya silang dalawa, ang nakaraan at ang hinaharap, magkatabi sa harap niya. At saka siya bumuntong hininga. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, binuksan ni Isabel ng maluwag ang bintana, hinayaang pumasok ang sikat ng araw sa buong silid. Lunes ng umaga, pumunta si Isabel sa Life Skills Center ayon sa paanyaya ni Paolo. Isa itong maliit na gusali, puti ang pader, may isang puno ng bougainvillea na namumulaklak na pula sa bakod. Sa tarangkahan ay may isang kahoy na karatula na may nakaukit na sulat kamay, ang mga babae ay may karapatang magsimula muli, gaano man sila nawasak. Natigilan siya sa harap ng karatulang iyon, nag-aalangan ang puso, hindi alam kung dahil sa emosyon o kahihiyan. Pagpasok sa loob, ang amoy ng luwad, pintura, at herbal na tsaa ay naghalo-halo, lumilikha ng isang amoy na nakakagaling, hindi perpektong malinis ngunit komportable, tulad ng mga tao dito. Ang unang klase ay paggawa ng paso. Ang guro ay si Maria, mahigit 40, maliit ang pangangatawan, at may mahabang peklat mula sa paso sa kanyang braso. Mahinahon siyang magsalita, dahan-dahan ang bawat salita na para bang may mensahe, hindi alam ng luwad kung sino ang humahawak sa kanya o kung ano ang ginawa niya noon. Kailangan lang nito ng isang taong tapat. Umupo si Isabel sa tabi ng isang babaeng nagngangalang Liza, na dumaan sa rehab pagkatapos ng hiwalayan. Sa kabilang panig ay si Ate Clara, na 3 beses nang nagpalaglag at 10 taong nabuhay sa pagsisisi. Walang nagtatanong tungkol sa nakaraan ng isa't isa. Ngunit ang kanilang mga tingin ay hindi awa, kundi pag-unawa. Kinuha ni Isabel ang unang kimpal ng luwad, nanginginig ang kanyang mga kamay. Basa ang luwad, malambot, ngunit matigas ang ulo. Ayaw nitong sumunod sa kanya, kahit anong pilit niya, baluktot pa rin ito. Binitawan niya ito, handa ng sumuko. Lumapit si Maria at bumulong, alam mo ba? Ang luwad ay parang tayo lang. Kapag galit tayo sa sarili natin, ayaw din niyang sumunod. Pero kung hahawakan mo siya ng may kahinahunan, lalambot din siya. Nang hapong iyon, mag-isa siyang nakaupo sa hardin sa likod ng center, hawak ang isang tasa ng salabat. Lumapit si Paolo, inabutan siya ng isang tuwalya para ipunas sa kamay. Kumusta ang araw mo? Hindi ko akalain na isang araw ay upo ako sa gitna ng mga taong minsan nang nadapa ng hindi nakakaramdam ng hiya. Sabi ni Isabel, nakatingin sa isang paso ng halaman sa harap niya. Dahil walang pumupunta rito para mapatawad. Pumupunta sila para magpatuloy. Pag-uwi, binuksan ni Isabel ang kanyang notebook, binuklat ang bawat puting pahina. Nagsimula siyang magsulat. Araw 1, hinawakan ko ang luwad gamit ang mga kamay na nagkamali. Pero ngayon, hindi ito umiwas. Araw 2, nakita ko ang isang babaeng binugbog noon na kaya pa ring ngumiti, at napagtanto kong hindi ako nag-iisa sa pagkakamali. Araw 5, nakagawa ako ng isang mangkok na paso, tabingi, pero hindi basag. Sa isang klase ng pagpipinta, isinabit ni Maria sa pader ang isang painting na may nakasulat, ang kasalanan ay hindi tayo ginagawang masamang tao. Ang hindi pagbangon ang siyang humihila sa atin pababa. Matagal itong tiningnan ni Isabel, naningilid ang mga luha. Unti-unti siyang bumabalik sa buhay. Sumasakay ng bus, namamalengke, bumibili ng bulaklak, nagluluto. Tumawag siya sa kanyang mga magulang, isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Hindi sila gaanong nagsalita, ngunit sinabi ng kanyang ina, mabuti at umuwi ka. Kahit anong mali mo, anak pa rin kita. Umiyak si Isabel sa banyo pagkatapos ibaba ang telepono. Isang hapon, natanggap niya ang balita na pumanaw na si Reyes. Stroke, komplikasyon, ayaw kumain hanggang sa manghina. Umuwi siya, nagsindi ng isang insenso para sa kanya. Walang nagsalita. Pinagtinginan siya, nagbulungan, ngunit nanatili siyang matatag. Dahil ngayon, hindi na siya ang babaeng tumatakas. Pagbalik sa center, gumawa siya ng isang puting paso na may 3 salitang inukit, bayad na. Tinanong siya ni Maria, anong gagawin mo dyan? Sumagot siya, ilalagay ko ito sa tabi ng kama ko para tuwing umaga, maalala ko. Nagkamali ako noon, pero ngayon, hindi na ako pwedeng magkamali ulit. At iyon ang unang pagkakataon na tiningnan ni Isabel ang sarili sa salamin at tumango. Hindi pa ako karapat-dapat mahalin ulit, pero karapat-dapat akong magpatuloy sa buhay. Isang umaga ng Hunyo, nakaupo si Jose sa kanyang paboritong coffee shop, binubuklat ang isang magazine ng kanilang kumpanya. Isa itong publikasyon para sa mga gawaing pangkawang gawa, at balak sana niyang lampasan ito ng mabilis, nang isang pamagat ang nagpatigil sa kanya.
Minsan akong naging taksil at ito ang paraan ko para matutong maging tao muli. May akda, biglang nanlamig ang likod ni Jose kahit walang hangin. Umupo siya ng tuwid at binasa ang bawat linya. Minsan akong namuhay sa isang bahay na may lahat. Mapagmahal na asawa, mabait na biyenan. Laging sapat ang pagkain sa mesa, laging may sariwang bulaklak sa florera. Ngunit tinaksil ko ang lahat. Akala ko noon, ang tunay na damdamin ay isang sapat na dahilan para magkamali. Ngunit hindi, isa lang iyong kahinaan na nagtatago sa likod ng pagdadahilan. Huminto si Jose, lumamig na ang kanyang kape, nanginginig ang kanyang kamay. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang asawang iyon, utang ko sa kanya ang isang mas desenteng buhay. Ngunit hindi ko na ito maibabalik sa pamamagitan ng pag-ibig. Dahil ang bagay na iyon, nawala ko noong nadapa ko sa sarili kong pagkakamali. Ngayon, hindi ako nabubuhay para mapatawad ng iba. Nabubuhay ako para tuwing umaga, pagtingin ko sa salamin, hindi na ako nakakaramdam ng kahihiyan kapag binabanggit ko ang sarili kong pangalan. Ang artikulo ay walang detalye, walang pangalang binanggit, walang pinanigan. Ngunit naintindihan ni Jose, bawat salita ay dugo, kahihiyan, at ang pinakamabigat na pag-amin ng isang babaeng bumagsak sa pinakailalim. Binasa niya hanggang dulo, kung saan isinulat ng may akda, hindi ko hinangad na maging asawa ulit ni Numan. Ngunit umaasa akong makabalik bilang isang babae na hindi na kinasusuklaman ng sarili ko. Salamat sa mga hindi nagpatawad. Dahil ang katahimikan na iyon ang tumulong sa akin na malaman na may mga pagkakamali na hindi mabubura, maaari lang itong iukit sa puso at mamuhay ng iba. Tiniklop ni Jose ang magazine, tumingin sa malayo sa bintana. Ang Laguna de Bay ay kumikinang sa ilalim ng araw. Hindi siya naluha, hindi bumiti, bumuntong hininga lang ng napakagaan, na para bang nakababa siya ng isang malaking bato na matagal na niyang pasan sa dibdib. Nang gabing iyon, inayos ni Jose ang kanyang mga gamit. Inilagay niya sa isang kahon ang ilang lumang gamit, kasama na ang sulat ni Isabel na hindi niya kailanman binuksan. Ngunit sa halip na itapon, maingat niya itong ibinalot, isinara, at nagsulat ng isang linya sa labas, hindi kailangang basahin, pero hindi kailangang kalimutan. Sa ibang lugar, nagtuturo si Isabel ng klase sa pagpipinta para sa mga bagong dating sa center. Nagpinta siya ng isang sunflower, sa unang pagkakataon ay gumamit ng matingkad na dilaw. Pumasok si Paolo, inabutan siya ng isang sulat mula sa mga organizer ng isang writing program. Iniimbitahan si Isabel na maging isa sa mga manunulat. Tumango siya, ngunit sinabi, susulat ako, hindi para kaawaan, kundi para malaman ng mga minsan nang nagkamali, na walang sinumang nawawalan ng halaga, maliban na lang kung sila mismo ang bumura sa sarili nila. Sa pagtatapos ng araw, umuwi siya, nagsindi ng insenso para kay Reyes. Sa altar, inilagay niya ang pasong may 3 salita, bayad na. Walang nagsabi na pinatawad na siya, ngunit payapa na ang hangin. Sa ibang sulok ng syudad, nagsulat si Jose sa kanyang journal, minsan akong tinaksil. Minsan kong ginustong may magbayad. Pero sa huli, ang pagpapakawala ay hindi dahil mabuti ako, kundi dahil pagod na ako. At gusto kong magpatuloy sa buhay, nang hindi dinadala ang sinuman sa bulsa malapit sa aking puso. Dito nagtatapos ang kwento. Walang nagkabalikan, walang nagmahalan ulit, walang himalang nagligtas. Ngunit nagpatuloy si Jose bilang isang lalaking wala ng galit, at nabuhay muli si Isabel bilang isang babaeng hindi na tumatakas. At iyon ang pinakamagandang bagay na magagawa nila matapos ang isang pagkakamaling minsan nang sumira sa lahat. May mga pagkakamali sa buhay na hindi ginagawa dahil sa kasamaan, kundi dahil sa kahinaan. May mga pagtataksil na hindi nagmumula sa kasakiman, kundi sa mga puwang sa puso na walang sinumang makakapuno. Ngunit hindi ibig sabihin nito na katanggap-tanggap ang pagkakamali. Ibig sabihin lang nito ay kailangan nating masaktan ng sapat para magising, at magkaroon ng sapat na tapang para bumangon. Si Isabel ay larawan ng isang babaeng bumagsak ng malalim, hindi lang sa tiwala ng iba, kundi maging sa sarili niyang dignidad. Hindi siya isang taong karapat-dapat patawarin agad, ngunit karapat-dapat siyang magpatuloy sa buhay, kung pipiliin niyang mamuhay ng iba. Dahil walang sinuman sa buhay ang laging tama. Ngunit may mga taong alam na nagkamali at tumatakas, at may mga taong alam na nagkamali at namumuhay ng karapat-dapat sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Si Jose ang pinakamatinding nasaktan. Tinakasan siya ng taong pinagkakatiwalaan niyang asawa, at tinakasan ng taong tinawag niyang ama. Ngunit hindi siya naging isang kaaway o naging biktima magpakailanman.
Pinili niyang magpatuloy ng hindi naghihiganti, hindi nagpapatawad sa salita, kundi sa pagpapakawala sa gawa. Iyon ay isang uri ng emosyonal na talino, kapag alam ng isang tao na minsan, ang halaga ng pagpaparusa ay masyadong mabigat, kaya ang pagpapatawad ay hindi dahil karapat-dapat ang iba, kundi dahil ayaw mo nang dalhin ang sugat na yon kahit isang araw pa. Si Reyes, ang taong sanhi ng trahedya, ay hindi nakatanggap ng pagpapatawad mula kaninuman. Ngunit nagbayad siya gamit ang mismong bagay na ginamit niya para magkasala, ang kanyang katawan. Ang pinakamalupit na parusa minsan ay hindi mula sa batas, kundi mula sa kalungkutan, sakit, at kamatayan sa pagsisisi na hindi masabi. Ang kwentong ito ay walang bida, walang perpektong mabuti o ganap na masama. Tanging mga taong minsan nang nagkamali, at kung paano nila hinarap ang kanilang mga pagkakamali. At kung may isang aral na maiiwan, ito ay, ang pagtataksil sa anumang dahilan ay isang kasalanan. Ang sakit ay karapatan ng nasaktan. Ang pagpapatawad ay hindi isang regalo para sa iba. Ito ang huling regalo na ibinibigay mo sa iyong sarili. At ang pagpapatuloy ay hindi para sa kahit sino, kundi dahil karapat-dapat ka sa isang buhay na hindi habang buhay na nakakulong sa pagkakamali. Ang kwentong ito ay hindi nangangailangan ng pagbabalik o pagbabalik ng lahat sa dati. Dahil ang nakaraan ay maaaring isara, ngunit ang mga tao ay maaari pa ring magpatuloy. At ang mamuhay ng mas mabuti, ang siyang pinakamagandang paraan ng pagtubos. Salamat sa pagsama hanggang sa dulo ng kwento. Kung mayroong anumang naiwan sa iyo pagkatapos ng lahat, hayaan itong maging isang katahimikan sa iyong puso. Para malaman na, bilang tao, ang pinakamahirap ay hindi ang maging tama habang buhay, kundi ang magkamali at maglakas loob na mamuhay muli ng may dignidad.